Simula? Binabati ang mandirigmang nagtagumpay. Maligayang pagdating sa inyong lahat dito sa bahay namin. Taos puso akong nagpapasalamat. Tara, mag-toast tayo. Wenwen, tikman mo nga ito kung masarap. Hindi ba yan ang walang silbi na manugang ng pamilya Bay? Ang anak na babae ng Bay na yan, talagang parang isang magandang bulaklak na itinanim sa patabang lupa. Xiaojo, huwag mong pakinggan yung mga sinasabi nila. Okay lang ako. Pagsisikapan ko talaga. Naniniwala ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat sa susunod. Ikaw talagang walang silbing tao ka. Lumayo ka sa anak kong babae. Pa, ano ba yung sinasabi mo? Lu Xiaozhou, tingnan mo nga. Ito ang anak kong si Bai Wenwen. Karapat dapat ka ba talaga sa kanya? Bakit mo sinasabi mo yan? Ven. Lu Xiaozhou, huwag mo akong sisisihin kung masyado akong makasarili. Ngayon, wala ka namang napapatunayan. Kailangan mo pa anak ko para makatayo. Sorry. Kung meron ka pang konsensya, ngayon na, umalis ka na sa pamilya Bai. Lumayo ka sa anak ko. Ano bang silbi ng dami mong sinasabi? Diretso mo na lang siyang paalisin. Ayos na yun. Sige. Hindi ko na uulitin pa ang sobra-sobrang salita. Pag-isipan mo ng mabuti. Ang sinabi ko kanina. Kung hindi ka sigurado, sumali ka na lang sa militar. Nagre-recruit ang military ngayon. Kung hindi mo talaga kaya, subukan mo na lang. Umusag ka nga, inutil ka. Xiaojo, ito yung pendant na binigay mo sa akin. Ibinabalik ko na ngayon sa'yo. Kailangan mong magsumikap, ha? Wenwen, hintayin mo ako. Gagawin ko ang lahat para maging super bayani ako. Maligayang bati sa panalo ni Bayani. Ang bayani na pinuno ng Timog, si Gulang, matindi ang kanyang sugat at nakatakas. Paulit-ulit tayong ginugulo ng Timog, hindi pwedeng basta palampasin. Tuloy ang habulan. Naiintindihan, may isa pang bagay na gustong ipaabot ng bayani. Ang sariling pamilya ay nasa panganib ngayon. Pinipilit nila si Wenwen na magpakasal sa pamilya Zhao, pati pa rin. Ano? Bumalik agad sa mansyon ng pamilya Bai. Ayon kay bayani, tara, Xiaoye, mula nung ipinanganak ka, palaging pinagdadanan ng malas ang negosyo ng pamilya Bai dahil sa'yo. At hanggang ngayon, nagpapahirap ka pa rin sa amin. Papa, pakiusap po. Maawa na po kayo. Palayain nyo na si Tian. Bata pa lang siya. 5 taon pa lang siya. Palayain nyo na siya. Sige, hindi rin naman mapapagaling. Mas mabuti pa sigurong itapon na lang natin siya. Parang dinispatsa na rin natin ang malas ng pamilya Bai. Tian, Lu Xiaojo, nasaan ka ba talaga? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ang inutil na yon. Umaasa ka pa rin sa kanya? Nakakahiya ka? Pahiya tuloy ang pamilya natin dahil sa'yo? Hindi malas si Tian. Hindi ko hahayaan na mapahiwalay siya sa akin. Si. Palayain nyo na lang si Xiaoye. Salamat, Papa. Salamat po, Papa. Pumunta na tayo ngayon sa ospital. Pero, kailangan mong magpakasal kay Zhao Da Xiao. Ako? Magpapakasal sa kanya? E paano si Xiaojo? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin yung lalaking yon? Yujun, puntahan mo nga at tapusin na ang ilusyon niya. Mga tao, dalhin ang batang yan, itapon nyo siya sa labas. Wag! Si Tian yan. Wag po. Wag! Tigilan nyo yan. Uy, ay naku, bumalik na naman ang inutil. Tingnan mo yung itsura mong mukhang hikahos. Ano? Hindi ka na siguro nagtagumpay sa labas. Bumalik ka para kunin ang anak mong babae? Anak na babae? Si Xiaojo at Tian ay anak nating dalawa. Ven, pasensya ka na. Nahuli akong bumalik. Tian, bumalik na si Papa. Papa, totoo bang ikaw si Papa? Oo, ako ang papa mo. Ako ang papa ni Tian. Xiaojo, bilisan mong iligtas ang anak natin, please. Ano nangyari sa kanya? May sakit si Tian. Aabutin ng ilang milyon ang gastusin sa ospital. Ngayon, ayaw na rin ni Lolo siyang ipagamot. Kapag natagalan pa, baka... Huwag kang mag-alala. Dadalhin ko agad siya sa ospital. Huwag mo nang alalahanin.
Ako na bahala. Uy. Napakatagal mong nanirahan sa kung saan-saan. Hindi mo na yata alam paano makipag-usap ng maayos. Ha? Mas mabuti sigurong pirmahan mo muna itong kasunduan sa diborsyo bago ka magsalita pa. Huwag mo sanang guguluhin ang mahahalagang bagay sa pamilya Bay. Pa, nagmamakaawa po ako sa'yo. Ang saya pala dito, ha? Sabi ko na nga ba, si Wenwen, ang tagal-tagal nang hindi dinadala dito. Yun pala. Bumalik na ang tatay ng batang yan na walang kwenta. Zhao Da Xiao. Si Xiao Yezong ang tatay niya, di ba? Akala ko nga namatay ka na sa labas. Pero mukhang hindi ka naman naging matagumpay, ha? Zhaoke, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko dito? Hindi mo ba alam? Hinahanap mo ang gulo. Xiao Zhou, chill ka lang. Kakauwi mo lang, Xiao Zhou? Hindi pa nga nai-enjoy ni Tian Tian ang pagkikita sa papa niya. Relax ka na. Basta nandito ako. Ikaw, gago ka, lakas ng loob mong galawin ako. Alam mo ba kung sino ako? Ngayon, lumuhad ka dito. At magmano ka sa akin 3 beses. Kung hindi, panoorin mo na lang kung paano mamamatay ang batang ito. At saka, kayong mga bay, yung partnership niyo sa Zhao Group, sa tingin ko, wala ngang saysay na ituloy pa. Walang silbi ka. Lumuhod ka agad at magmano kay Zhao Da Xiao. Kung masira mo ang malaking bagay ng pamilya namin, hindi mo kakayanin ang consequences. Xiao Zhou, ang importante si Tian Tian. Oo, sige, Venven. Maghahanap ako ng pinakamagaling na doktor para gamutin si Tian Tian. Pero, sa mga narito ngayon, kahit isa, wala akong papalampasin. Hindi ka pa rin nagpapatawad. Sino bang tinatangkang takutin dito? Dilatan mo pa ang mga mata mo, kaya mo pa talagang magsalita habang natutulog. Sasabihin ko lang sa'yo ha. Ikaw, inutil. Huwag kang makialam dito. Bilisan mong lumayas sa bahay mo. Kayo mamaya, huwag kayong luluhod at magmamakaawa sa akin. Ay nako, muntik mo na akong ikamatay sa takot. Sinasabi ko sa'yo. Dito sa Yuncheng. Wala pang naglalakas loob na kumausap sa akin, si Zhao Da Xiao, nang ganyan. Gusto kong mang malaman, dito sa Yuncheng, sino nga ba talaga ang nasusunod? Xiao Zhou, wag na tayong magpasimuno ng gulo. Relax ka lang, habang nandito ako, hindi tayo mapapahamak. Hahaha. Ikaw? Akala mo ba may silbi kang kasama? Ang tagal mong nawala, wala ka namang natutunan. Pero ang yabang mo naman ngayon. Huwag mo akong sabihing di kita binalaan, ha? Kapag tumagal pa, kung may mangyari sa batang wala kaming kinalaman. Kasalanan lahat ng walang silbing tatay na yan. Wen, kalimutan mo na lahat. Tara, na magpatingin tayo ng doktor. Pasensya na, Wen. Simula ngayon, pangako ko, bawiin ko sa inyo lahat. Poprotektahan ko kayo. Tian, magtiwala ka kay Papa. Papa, hindi ka pababayaan ni Papa. Sige, Tian Tian. Magtiwala ka kay Papa. Papa, gagawin ni Papa ang lahat para hanapin ang pinakamahusay na doktor sa buong syudad para sa'yo. Pag gumaling ka na, isasama ka ni Papa sa amusement park. Talaga nga namang matindi ang samahan ng mag-ama. Pero, ngayon, wala sa inyo ang pwedeng umalis. Tungkol kay Wenawan, samahan mo muna si Ako. Kapag naging maganda na ang mood ni Ako, syempre tutulungan kita para iligtas ang batang walang kwenta na ito. Bitawan mo ako. Ikaw ang walang hiya. Naglaksa kang saktan ako. Hintayin mo. Hoy, agad tawagin si Zhao Jiangjun dito sa bahay. Bilasan nyo. Hintayin na lang natin at tingnan natin ang mangyayari. Ipaabot mo sa Yuncheng si Zhang Tongling. Bigyan mo siya ng 5 minuto lang. Hanapin niya ang pinakamagaling na doktor sa buong lungsod. Dapat dalhin niya sa harap ko. Si Zhang Tongling pa rin. Sige. Gusto ko talagang makita kung paano gagawin ng walang kwenta na to ang pagsasaayos ng trabaho ni Zhang Tongling. Mga matanda, nakita mo naman. Itong manugang mo na may kakayahan. Kaya niyo bang utusan si Zhang Tongling? Para sa inyong pamilya yan. Hindi ko kayang makialam dito.
Wala na ang ating partnership. Hayaan mo silang magligtas sa sarili nilang pamilya. Zhao Dashao? Yung tungkol sa walang kwenta na yan, wala naman kaming kinalaman diyan. Huwag ka sanang magalit, Zhao Dashao. Tama ka dyan, Zhao Dashao. Talagang gusto naming makipag-cooperate sa iyo mula sa sarili naming pamilya. Magaling ka ring pumili. Dito sa Yuncheng. Ako si Zhao Ke. Ang nagdidikta ng lahat. Ang lakas mo rin pala ah. Siya po talaga, Papa. Siya po ang nanakit sa akin. Zhao boss, huwag po kayong magalit ha. Hindi naman po talaga namin kailanman tinanggap na siya ay manugang ng pamilya Bai. Pasensya na po, Mr. Lu. Nahuli po ako. Mr. Lu. Anong Mr. Lu? Hindi ba siya lang naman ang inutil na yon? Wala kang kwenta. Paano ka makipag-usap kay Mr. Lu ng ganyan? Papa, nagawa mong saktan ako para lang sa isang inutil? Oo, ikaw nga ang sinaktan ko. Kung gusto mong mamatay, bahala ka na. Bakit kailangan mo pa kaming idamay? Buong pamilya Zhao isasabit mo pa talaga, ha? Bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Mr. Lu. Kung hindi dahil sa kanya. Hihingi ako ng paumanhin. Pasensya na po, Mr. Lu. Kasalanan ko talaga bilang magulang. Sana ay maintindihan ninyo ako. Tian. Tian. Zhao boss, huwag po kayong magalit. Manugang ko talagang inutil. Walang kwenta. Walang kwenta talaga. Akala mo ba ang isang inutil ay karapat-dapat para ang mismong chairman ng Zhao Group magpakababa ng ganyan? Wen, huwag kang mag-alala. Sigurado akong walang mangyayaring masama kay Tian. Wen. Halos mamatay si Tian ngayon. Wen, pinapangako ko sa'yo. Mula ngayon, wala nang sino mang mga api sa inyo. Ngayong bumalik na ako, sisiguraduhin kong magiging pinakamasaya kayong tao sa buong mundo. Lu Xiaozhou, ngayon mo lang kami naalala? Saan ka ba napunta nitong 2 taon? Wala kaming natanggap na balita mula sa'yo. Alam mo ba kung paano kami nabuhay? Wen, Alam mo ba kung gaano kahirap ang dinanas ni Tian? pasensya na. Babawi ako. Lalo kitang aalagaan mula ngayon. Huwag ka nang umiyak. Ikaw muna ang magbantay dito. Pag nagising si Tian, tiyak na magugutom yon. Uuwi muna ako para magluto ng pagkain para sa kanya. Tsaka kukuha ako ng ilang damit. Sige, aalagaan ko siyang mabuti. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Ay, sige na, tama na. Hindi ka pa lubusang magaling. Humiga ka ng maayos, Tian, para makapagpahinga kang mabuti. Para mabilis ang paggaling mo. Saan si Mama at Papa? Si Mama? Umuwi siya para kunin ang damit mo, Tian. Babalik na rin siya agad. Eddie, Papa, bilisan mo na. Sunduin mo na si Mama. Hindi pupunta si Papa. Kailangan ni Papa na magbantay kay Tian. Magaling na ako. Hindi na kailangan bantayan ni Papa. Papa, sunduin mo na si Mama para tayong 3 ulit magsasama. Papa, sige na. Pwede ba? Sige. Talagang hindi kita matanggihan. Sige, pupuntahan ko na si Mama. Ikaw, mahiga kang maayos dyan ha. Mukhang may sinasabi si Zhao Dasha. Kahapon nga, si Zhao Zhang. Talaga namang dahil kay Zhang Tonling kaya siya pumunta. Pero si Zhang Tonling, simulat sa poll, hindi niya sinabi kung kaninong utos galing yun. Sa itsura nung taong yun, siguradong, naghanap lang siya ng kakilala o kaibigan sa militar para humingi ng tulong kay Zhang Tonling. Ayaw kasi mapahiya ni Zhang Tonling, kaya pinagbigyan si Zhao Zhang. Kung hindi, bakit hindi na lang mismo si Zhang Tonling ang pumunta rito? Pero, Wen. Sa palagay ko, si Zhang Tonling, minsan lang talaga tayo matutulungan. Sa mga susunod, kailangan pa rin natin umasa kay Zhao Dasha, hindi ba? Swerte mo talaga, Wen. Si Zhao Dasha, patay na patay sa'yo. Dapat siguro, pumayag ka na lang sa kanya. Ate,
Ngayon, ang gusto ko lang ay mapagaling si Tian-Tian. Wala akong gana mag-isip ng ganyan. Aba, mahal kong kapatid. Stable na ang lagay ni Tian-Tian ngayon. Oh, akala mo ba talaga na yung wala kwentang yun? May kakayahan ba talagang gumastos pa para gumaling si Tian-Tian? Ilang milyon pa kaya ang kailangan nun? Naku, alam mo naman. Ang kalagayan ng pamilya natin ngayon. Wala talaga tayong ganong pera. Tignan mo si Zhao Dasha. Seryoso at totoo siya sa'yo. Hindi mo naman siguro. Talagang balak makasama habang buhay yung inutil na yun. Di ba? Ano pang iniisip mo? Kung hindi ka papakasal kay Zhao Dasha, paano mo mapapabuti ang kalagayan ng pamilya Bai natin? Lolo, huwag niyo na po sana akong pilitin. Si Tian-Tian nasa ospital pa rin. Baka magising na siya. Janjia, bawal kang umalis kahit saan. Talagang puro kapalpakan lang ang nagagawa. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na tayong may partnership sa Zhao Group. Dalhin ng yaya si anak mo para matauhan siya ng mabuti. Lolo. Huwag po kayong magalit. Huwag po kayong magalit. Sasagutin ko lang ang tawag, Lolo. Huwag na po kayong magalit, please. Hello. Zhao Dashao. Nagawa mo na ba lahat ng ipinag-utos ko? Zhao Dashao, huwag po kayong mag-alala. Tsaka, sinabihan ko na lahat. Yung inutil na yon, hindi naman talaga siya bigatin. Ngayon, nakakulong na si Bai Wenwen. Naglakas loob pa siyang lumaban sa akin. Tapos pinapakaluhod pa niya ako, Zhao Dashao. Sina Lu Xiaozhou at yung kasama niya. Wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Lahat sila dapat mawala. Tama. Walang pwedeng lumaban kay Zhao Dashao. Dapat lang silang mawala. Kapag tapos ko nang alisin ng batang walang kwenta na yon, pati si Wenwen, mapapasunod ko sa lahat ng gusto ko. Oy, Zhao Dashao. Yung usapan natin dati, huwag kang mag-alala. Kapag nagawa na ang plano, ikaw na bahala sa lahat ng negosyo ng pamilya. Simula ngayon, ikaw na talaga ang tagapagmana ng Bai family. Aba, Zhao Dashao, sobrang salamat po. O siya, bantayan niyo ng maayos si Wenwen. Paparating na ako ngayon. Pakiusap, palayain niyo na ako. Zhao Ke, bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Yung lalaki mo, dahil sa kanya, ang dami kong dinanas na hirap. Siyempre, kailangan kong mauna kang hanapin, para makasingil ng interes. Pagkatapos, siya naman ang babalikan ko para dahan-dahan naming harapin ang usapan. Zhao Ke, bitawan mo ako. Matapang ka ha. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang magpakabait ka. Kung hindi, huwag mo na asahan na makakasama mo pa yan. Buhay. Ate, nakita mo ba si Wenwen? Hanapin ko siya sa ospital. Hindi ko siya nakita. Hindi ba kasama mo siya? Hindi pa siya bumabalik. Zhao Ke, bitawan mo ako. Papasukin mo ako. Wala namang mangyayari dyan. Ha? Tigil! Tigil! Wenwen, Ayos ka lang ba? Ang pamilya Bai ay hindi lugar para magwala ka. Napaka-inutil mo. Lumayas ka na dito, dali. Hindi mo dapat pinakikialaman ang mga bagay ng pamilya namin. Zhao Dashao, ayos ka lang ba? Ikaw. Sigurado akong patay ka ngayon. Basura ka talaga. Tingnan natin ngayon kung sino pa ang magliligtas sa'yo. Pati yang bastardong anak mo. Patay na rin siya. gusto kong makita ngayon kung paano mo ako gustong mamatay. Bai Wenwen, huwag mong hayaang makialam siya. Ayaw mo na bang iligtas si Tian-Tian? Xiaozhou, Hindi talaga maliligtas si Tian-Tian. Basta pumayag ka kay Zhao Dashao, doon lang maliligtas si Tian-Tian. Pangako, papayag ako sa'yo. Basta magsimula ang proyekto natin kasama ang Zhao Group. Ikaw na bahala sa lahat ng to. Pagdating ng araw, ang pamilya Bai kayong mga kabataan na ang mamumuno dito. Huwag kang maniwala sa mga pinagsasabi nila. Wenwen, paniwalaan mo ako. Kaya kitang protektahan. Dati ay gusto kong bigyan ka ng pagkakataon mabuhay. Di ko akalain na ikaw rin ang nagdala niyan sa sarili mo. Pakawalan niyo si Zhao Dashao. Oo, pakawalan niyo si Zhao Dashao.
Kung hindi, Enven. papatayin ko siya. Ate, ikaw talaga. Wenwen mula sa sarili mo. Hindi mo inakala, no? Ito ang resulta ng ginawa mong pagpili. Dapat noon pa. Pumayag na si Zhao Dashaw sa akin. Sabi niya, basta sumama ka sa kanya, matutulungan niyang mapasakamay ko ang negosyo ng pamilya. Kaso lang, itong inutil mong asawa, biglang bumalik. Sa palagay mo ba, kung maging misis ka ni Zhao Dashaw, masama ba yun? Pinili mong agawin sa akin lahat. Pag hinahon ka mo, Si Fai. Huwag kang padalos-dalos. Ano ba talagang gusto mo? Kahit ano, papayag ako. Basta, huwag mong sasaktan siya. HMP. Isa kang inutil. Ano ba ang kaya mong ibigay sa akin? Ano ba talaga ang gusto mo? Lahat ng gusto mo pwede kong ibigay. Gusto mo ng pera, di ba? Meron ako niyan. Ikaw, meron ka ba? Ilan ba meron ka? 10 milyon, 20 milyon. Sa tingin mo, magkano ang sapat para iligtas ang buhay niya? sige. Ang gusto mo lang naman, maging tagapamahala ng Bai family, di ba? Pwede kitang gawing ganon. Tumigil kang magsabi ng kung ano-ano. Ang mga bagay sa Bai family, wala ka namang karapatan magdikta rito. Malapit nang malugi ang Zhao Group. Kaya ko ring ibigay yun sa'yo. Sa ganyang sitwasyon, nagmamagaling ka pa rin. Z Fei, seryoso pa rin ang mga sinabi ko. Ang pamunuan ng pamilya ni Z, para sa'yo lang yun. Sabihin mo sa inutil na yan. Mas mabuting sundin mo ang gusto ni Zhao Dashaw. Umalis ka na rito agad. Kung hindi, Siya? Sige, aalis na ako. Basta wag mong sasaktan siya. Aalis na ako. Ayos lang ba si Zhao Dasha? Gusto mo talagang mamatay? Ciao, Zhao. Ate ko siya, ha? Anong balak mo gawin? Huwag kang lumapit. Talagang isang hagwalay na. Ikaw, naglalakas loob kang pumatay ng tao sa harapan namin? Kung papatayin mo siya, ano naman? Nagutos ako sa mga tao ko. Nagpalagay ako ng lason sa batang yun. Ako lang ang may alam kung nasaan ang antidote. Kung papatayin mo ako, pati ang batang yun, mamamatay rin. Anong sinabi mo? Tian. Kung may mangyari kay Tian, kahit mabigat man o magaan, papagbayaran ko ang buong pamilya Zhao. Jan boss, kasalanan ko po. Hindi ko nagampanan ng maayos ang utos. Tian. Doktor? Nasaan si Doktor? Ano na po ang lagay? Buhay na po sa bingit ang pasyente. Kailangan ng agarang resuscitation. Pakiusap, lumabas muna kayo. Tara na. Sige, magsalita ka. Nasaan ang lunas? Sasabihin ko. Sa buong Yuncheng, sila lang ang meron nito. Hanyue, magbantay ka sa pintuan. Bawal palapitin ang kahit sino. Oh, boss. Siya nga. Kakampi ko siya noon sa laban. Magtiwala ka sa kanya. Kaya niyang protektahan kayo. Sige, bilisan mo at agad kang bumalik. Pamilya ni Lucitian. Ako po. Na-ospital ang pasyente dahil sa lason. Wala kaming antidote dito sa ospital. Alam ko kung saan makukuha ang gamot. Ako na ang kukuha. Hindi na aabot. Ito ang abiso na malubha na ang lagay. Malapit na siyang bumigay. Pakiusap, basahin ninyo at pirmahan agad. Kailangan nating simulan ang emergency procedure. Nakikiusap po ako. Iligtas niyo po si Tian. 5 pa lang ang edad niya. Umalis ka dyan. Hinahanap ko si Liu Kanshan. Sino ka ba? May lakas ka ng loob tawagin ng direkta ang buong pangalan ni Liu boss namin? Bilisan mo. Lumayo ka dito hanggat maaari. Bilis! Mga tao! May nagtatangkang pilitin pumasok dito sa Liu grupo namin. Sabihin mo kay Liu Kanshan. Ako si Zhao Ke. Pinapunta niya ako rito para hanapin siya. Lumabas ka na. Ako ang hinahanap mo. Ano? Ikaw ba si Liu Kanshan? Pumunta ako dito para kunin ang Hui Hongkao. Sabi ni Zhao Ke.
Kayo lang daw ang meron noon. Huy Hungkaw, yan ang pinakamahalaga kong bagay. Pwede ko ibigay sa'yo. Ano naman ang kaya mong ibalik sa akin? Sabi mo may 10 milyon sa card. May 10 milyon na sa card. Sino ang niloloko mo? May 10 milyon na. Sino ang niloloko mo? May 10 milyon na. Sino ang niloloko mo? May 10 milyon na. Ikaw. Alam ko kung sino ka. Sinabi sa akin ni Zhao Ge. Ikaw yung walang silbing manugang ng bahay pamilya. Ganun pala. Yung laso na sumira sa anak ko, ikaw ang nagbigay. Oo, ako nga ang nagbigay. So, si Zhao Ge ay kaibigan ko. Siyempre, poprotektahan ko siya. Mukhang gusto mo ngang mamatay? Ay, grabe. Bakit tinakot mo ako? Kapag natakot ako, baka makalimutan ko kung saan ko nilagay ang halaman ng muling buhay. Ha ha ha. Ano bang gusto mo? Ano? Paano? Gusto mo dyan? Lumuhod ka sa harap ko. Magmano ka ng 3 beses. Tapos, kukunan kita ng video gamit ang cellphone. Baka sakaling pag-isipan ko. Ibigay sa'yo ang halaman ng muling buhay. Lumuhod ka? Baka hindi mo kayanin ang resulta. Puro ka lang talaga dakdak. Eh di sige, marami akong oras. Pero yung maliit na batang yon, mukhang malapit na siyang sumuko yata. Ah, Ikaw. anong trip mo? Ngayon, babaguhin ko ang desisyon ko. Haha, hindi ka lang nakaluhod. Kailangan mo ring kumatok 3 beses sa ulo mo. Dapat mong sabihin, si Liu Kanshan ang tatay ko. Ha 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 ha. Kung hindi mo magawa ayon sa gusto ko, ulitin mo lahat. Ha 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 ha. Mukhang ikaw nga. Hanggang hindi nakikita yung kabaong, hindi tumitigil sa iyak. Walang kawang gamit ka, kahit nasa gilid na ng bangin. Puro ka pa rin dakdak. Habang di pa nagbago isip ko, tumakbo ka na. Nasa opisina ako ni Liu Kanshan. Huwag kang magkalat ng salita rito. Liu Kanshan. Liu Kanshan, gusto mo na talagang mamatay, no? Lu Shengsheng, kaya mo bang tiisin ang galit niya? Jiang Tongleng, hindi ko alam na kaya niyang paggalawin ka. Kung alam ko lang, kahit bigyan mo pa ako ng 100 tapang, hindi ko talaga magagawa to. Jiang Tongleng, wag po kayong magalit. Wag po kayong magalit ha. Kasalanan lahat ni Zhao Ge. Kasalanan lahat ni Zhao Ge. Yung si Xinhuo, niloko niya ako na gawin ko to. Sinasabi ko lang sa'yo, kung ano ang ipagawa ni Lu Shengsheng, gawin mo. Kung hindi ka susunod, papatanggal kita ng tuluyan. Ay, sige. Aayusin ko na agad. Hindi ka pa ba pupunta? Sige, pupunta na ako. Lu Shengsheng, Hui Hunchao. Tandaan mo ang nangyari ngayon. Huwag mong ipaalam sa kahit sinong iba. Huwaga. Si. Ay grabe, nanay ko. Doc, kumusta na si Tiang-Tiang ko? Yung sinasabi niyong lunas, kailan dadating yon? Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin, pero pababa pa rin ang vital signs ng pasyente. Kung hindi pa darating ang lunas, hindi na talaga aabot. Xiao Liu, bilisan mo, pumasok ka, tulungan mo dito. Hindi nakakayanin ng pasyente. Tian ko. Papatayin kita. Doc, bilisan nyo! Buksan nyo ang pinto! Narito na ang lunas! Mas mabuti pang ipagdasal mong walang mangyari kay Tian. Kung hindi, kahit labagin ko pa ang utos ng army, gagawin ko ang lahat para durugin ang buong pamilya ninyong Zhao para... Kasalanan ni Papa lahat ito. Ang dami ng taon na hindi kita nakasama. Pangako ni Papa sa'yo na simula ngayon, hinding-hindi na kita iiwan. Boss, paano natin gagawin kay Zhao Ge? Patayin mo siya. Hindi pwede. Kailangan pa ni Tian-Tian ng pera para magpagamot. Sige, ikaw ang masusunod. Pansamantala, palampasin muna natin siya. Hayaan mo muna siyang gamutin si Tian-Tian bilang pambawi sa nagawa niya. Pumunta ka na. Ibayad mo na ang pera sa pagpapagamot ni Tian-Tian. Ibig bang sabihin ayos na ako? Wala kang karapatang magtakda ng kondisyon dito. Lumayas ka. Sige na, aalis na ako.
Pawalain ang Zhao Group dito sa Yuncheng. Kahit hindi patayin siyan, gawin mo ang lahat para maranasan niyang parang namatay na siya. Opo, boss. Lahat nagwawala sa pagbebenta. Yung stocks ng kumpanya natin. Lahat ng kasosyo tumigil na rin. Ayaw na nilang makipag-partner sa atin. Gusto nilang itigil ang mga settlement. Pati bangko dumating na para maningil ng utang natin. Naku, ikaw ba naman? Ikaw na naman ba ang naghanap ng gulo kay Lucian Sheng? Tapos na ang Zhao. Tapos na talaga lahat. Umalis ka diyan. Lumayo ka. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Sino ka ba talaga, Lu Xiaozhou? Hindi, Lu Xiansheng. Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ang Zhao Group. Ako yung nagmaliit sa'yo. Nagbigay na ako ng pagkakataon sa'yo. Kaso hindi mo sinunggaban. Nakikiusap ako sa'yo. Sige na, kung alam ko lang ganito mangyayari, hindi na sana kita ginanon dati. Na hindi kita pinapatay, malaking pabor na ngayon sa'yo. Kung hindi ka pa aalis, pati buhay mo mawawala. Sige, aalis na ako. Aalis na ako, hindi ko na uulitin. Ganun na lang ba? Papakawalan mo siya? Natatakot ako? Papa, Kumusta si Tian-Tian ngayon? gumaling na ang sakit ni Tian-Tian. Ayos lang pala. Oh, bilisan mo at maupo ka. Hindi pa tapos kainin ang pagkain. Ikaw talaga ang likot mo. Makinig ka sa nanay mo ha. Kumain ka ng maayos ha. Binayaran na ni Zhao Ke ang lahat ng gastos sa ospital. Huwag ka nang mag-alala. Mula ngayon hindi na siya mangugulo sa inyo. Xiaozhou salamat sa'yo. Anong salamat? Ako naman ang tatay ni Tian-Tian. Papa, pangako mo kay Tian-Tian na di ka na aalis. Hindi mo pwedeng baliwalain ang sinabi mo ha. Hindi na ako aalis. Totoo, hindi na talaga ako aalis. Oo, hindi na ako aalis. Sinabi ko na rin doon. Na dito na ako para alagaan kayo. Sa mga nagdaang taon, kayong dalawa ang tunay na nahirapan. Wala to. Lumabas ka muna. Opo. Wen-wen. Wasak na ang Joshi Group. Lahat ng kontrata ng pamilya natin sa Joshi Group. Natapos na lahat nang marinig ni Lolo ang balita. Nawalan siya ng malay. Hanggang ngayon, nasa emergency pa rin siya. Wen-wen. Bilisan mo. Dalhin mo ako kay Lolo. Sasama ako sa inyo. Baka naman kahit paano. Makatulong din ako. Umuwi tayo. Oo nga, ayos yan. Papa, umuwi na tayo sabay-sabay. Kaso, medyo natatakot talaga ako kay Lolo. Huwag kang matakot. Andito naman si Papa. Tara na. Uy, tara na. Parang gusto talagang pabagsakin ng langit ang Bai family namin. Anong ginagawa mo dito? Pumunta ka para manood ng palabas? Lumayas ka rito. Tutulungan ko lang si Wen-Wen. Ano bang may tutulong ng gaya mo? Akala mo ba? Dahil nalugi na si Zhao Ke, okay ka na ngayon? Maghiwalay pa rin si Wen-Wen sa'yo. Kahit paano, pamilya namin ito. Wala kaming kailangan na patapon na katulad mo. Nagmamalasakit lang naman si Xiaozhou. Lolo, ayos ka lang ba? Huwag mo kong tawaging lolo. Kung sana pumayag ka agad kay Zhao Qi noon, natapos na sana ng mas maaga ang partnership namin sa Zhaoxi Group. Hindi sana tayo nauwi sa ganitong sitwasyon. Umalis na kayong lahat sa bahay namin. Hindi ako aalis sa pamilya, Bai. Ay. Wen-wen. Bahala ka na dito. Ano? Wen-wen. Di ba sinabi mo na kay Lolo? So, ikaw muna ang bahala dito sa panahong to. Pwede naman tayong magsabayan kung sino ang mas maraming kliyente, kung sino ang mas malaki ang orders. Ngayon, nasa bingit ng pagsasara ang Bai Corporation. Bilang mga anak ng Bai, lahat tayo dapat tumulong. Pero ano ba talaga? Ngayon, may problema ang pamilya Bai. Bilang kaanak ng Bai, kailangan ka ng pamilya mo. Hindi ka pwedeng magwalang pakialam lang, di ba? Uy, ikaw, kaya mo namang alagaan si Tian-Tian, di ba? Lolo. Hayaan mo na munang subukan ni Wen-Wen. Nandito na tayo, wala na rin ibang magagawa. Dahil tiwala rin naman si Fei-Fei sa'yo, ipinagkakatiwala na namin to sa'yo. Kung hindi, balik tayo sa dati, ikaw ang ipapakasal sa iba. At least makakatulong ka pa rin para sa... Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako na kaya mo yan. Xiaozhou, yung sinabi ni Lolo kanina, huwag mo na masyadong dibdibin. Nag-aalala lang din siya para sa pamilya Bai. Alam ko na ang pamilya mo ay pamilya ko na rin. Hindi ako magagalit. Ngayong panahon, si Tian-Tian ikaw na ang bahala mag-alaga? Ano ka ba? Sinasabi mo pa yan. Ako ang asawa mo. At tatay din ni Tian-Tian.
Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Malay mo, baka makatulong pa ako. Tara na. Pumayag na si Lolo, na si Bai Wenwen na ang humawak ng negosyo ng pamilya Bai. Paghandaan mo na. Dapat maranasan niya rin kung paano mahirapan. Kapag pumalpak ka sa mga proyektong ito, tingnan ko lang kung may mukha ka pang manatili sa pamilya Bai. Sa oras na yun, lahat ng meron ng pamilya Bai, mapapasakin na. Ay nako, tigilan nyo na yan. Bakit? Mali ba si Tian-Tian sa sinabi niya? Siyempre, ang asawa ko ang pinakamalaking swerte ko. Tian-Tian, anak, si Mama ay aalis ng ilang araw. Magpahinga ka lang ng maayos dito sa bahay, Tian-Tian. Pagbalik ni Mama, sasamahan kita maglaro. Pwede ba, Tian-Tian? Sinabi na lahat ni Papa sa akin. Makikinig si Tian-Tian kay Papa. Sige na, huwag ka nang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Tian-Tian. Mauna ka na muna. May meeting ka pa ngayon, di ba? Alis na ako. Alagaan mong mabuti si Tian-Tian, ha? Mama. Go, Mama. Kaya mo yan. Na-bankrupt na ang mga Zhao. Gaano pa kaya katagal kakayanin ng pamilya Bai? Lumayas ka na dito agad. Ayokong makita ka pang muli. Ikatlong beses na. 2. Wala na ang pamilya Zhao? Tapos na ba talaga tayo? Hindi pwede. Pakitingnan mo muna ito. Narinig ko na dati pa na si Da Xiaojie ang kinikilalang pinakamagandang babae sa Yuncheng. Ngayon, kahit anong tingin ko, sobra pa rin ang ganda niya. Ayos lang. Mas mabuting makilala pa muna natin siya. Yang Zong? Pakitingnan niyo po muna ang proposal. May dapat pa bang tingnan sa proposal na to? Yang Zong, kumpiyansa naman ako sa proposal namin. Zi Xiaojie, ang sitwasyon ng kumpanya ninyo ngayon, meron ba kayong karapatang makipag-collab sa akin? Ang Yang Fan Building, 10 bilyong proyekto yan. Paano ako mapapanatag? Na ipagkakatiwala ko ito sa isang almost bankrupt na maliit na kumpanya gaya nyo? Ay oo nga pala, ganito na lang. May kaibigan ako na kakabili lang ng bagong bahay. Pwede mo siyang tawagan? Itanong mo kung gusto niya. Baka bigyan pa niya ng favor si Bai Damien. Nightclub Project Manager. Sayang, sa ganda ng mukha ni Z. Nag-asawa pa siya ng inutil. Anong nilalaro nyo dyan? Ang saya-saya nyo ha? Pagbalik ni Mama, si Papa, nandadaya na naman. Kumusta ang araw mo? Pagod ka ba? Natakot si Yang Shi na baka wala akong sapat na kakayahan. Hindi natuloy ang partnership namin. Ha? Naku, ang kinatatakutan lang ay baka pabigat pa ang Baijia. Gusto ko ring makahanap agad ng paraan para sa Baijia. May kakilala akong kasama sa army na magaling talaga. Paano kaya Hello, Lolo? umuwi ka kaagad? Okay po. Puro sundalo pala kayo. Kung sinasabi mong magaling, hanggang saan ba ang galing niya? Hindi ko na muna sasabihin sa'yo. Hinahanap na ako ni Lolo para umuwi. Tianti, ikaw muna bahala dito. Tian, aalis muna si Mama. May lakad ako. Ikaw dito sa bahay ha. Maging mabait ka at makinig kay Papa, pwede ba? Oo. Salamat, Mama. Nagpagod ka na. Si Tian talaga ang pinakamasunurin. Sige, aalis na ako ha. Mag-ingat ka palagi. Hello? Si Liu Kanshan ba ito? Kayo, sa Liu Shi Grupo. Alam ko na ang tungkol sa pamilya Bai. Huwag ka mag-alala, Mr. Lu. Ako na ang bahala diyan. At saka, Huwag mong pabayaan na malaman ng iba. na ako ang nag-utos sa'yo na gawin to. Ay, Relax. Relax lang, Mr. Lu. Ako ang mag-aasikaso, hahaha. Tapos na ba ang kontrata sa Yang Shi Grupo? Lolo, hindi pa kay Yang Wenbin. Ganitong simpleng bagay lang. Di pa magawa ng maayos. Para saan ka pa?
Nako naman, Lolo, huwag ka nang magalit. Si Wenwen kasi kakasimula lang niya. Bigyan mo pa siya ng konting panahon. Sigurado akong magagawa niya yun. Bigyan ko siya ng panahon. Sino naman magbibigay sa akin ng oras para sa pamilya natin? Makinig ka. Kailangan mong pirmahan ang kontratang yan ngayon. Kung hindi mo mapipirmahan, layasan mo na lang ang pamilya natin. At saka yung napili mo pang lalaki, pinapabayaan mong alagaan si Tian Ayon. Naging instant yaya na lang siya, ni hindi man lang nakakatulong. Tingnan mo yung napili mo, kung anong klaseng lalaki yan. Lolo, kakauwi lang niya. Hindi pa siya pamilyar sa sitwasyon dito. Ang mahalaga na lang, naalagaan niya, nang maayos si Tian swerte, na tayo doon. Ipinagtatanggol mo pa siya. Walang silbi ang taong yan, para sa bukas na summit. Si Fei na lang ang sasama sa akin. Lolo, hindi ba nagkasundo na tayo? Ako dapat ang sasama sa'yo? Wenwen, tingnan mo naman itong 2 tiket na to. Grabe, lolo mo pa ang nagpagawa nito. Puno ng mga bigating tao sa Yuncheng ang pupunta. Lahat ng mga boss ng negosyo anden. Anong mapapala kung ikaw ang pupunta? Tapos na. Bukas si Fei na ang sasama sa akin. Lolo? Bukas may summit. Mga bigating negosyante ng Yuncheng at mga leader ang pupunta. Dapat isasama ako ni Lolo. Pero hindi natuloy yung deal kahapon, kaya sa halip, si Fei ang isinama. Kung makakapunta lang sana ako, malay mo, baka magkaroon ako ng pagkakataon. Gusto mo bang pumunta? Siyempre gusto ko. Kung gusto mo talaga, isasama kita. Pero 2 tiket lang meron ang Bai family. At sobrang hirap kuhanin ang tiket na yon. Hayaan mo na. Ako ang bahala. Jiang Tongling. 2 tiket para sa Yuncheng Summit. Dalhin mo agad dito sa akin. Opo, War God. Tada, Nakuha mo talaga yung tiket? syempre naman. Paano naman kita lolokohin? Galing sa tropa ko to. Baka naman pagkayan. Imposibleng peke yan. Kailan ba kita niloko? Venven. Dati nagpaalam ako nang hindi nagsasabi. Hindi kita naalagaan ng maayos. Ngayon gusto ko bumawi sa'yo. Simula ngayon, ano man ang gusto ninyo. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Kung hindi dahil sa'yo, sa buong buhay ko, wala akong tsansa na makadalo sa ganitong klase ng summit. Maliit na bagay lang yon. Kung hindi lang kasi nitong 2 taon, nagkaroon ng krisis ang pamilya natin. Ganito klaseng mga summit. Ang dami na naming nadaluhan dati. Lolo, tingnan nyo naman. Kahapon si Bai Wenwen, ang pagkainggit niya sa akin, kitang-kita. Wala talagang silbi. Hindi na sana pinagkatiwala pa sa kanya ang negosyo natin. Hey, tong tiket na to, totoo ba talaga yan? Siyempre totoo yan. Kung pagka, hindi ba nakakahiya naman? Magtiwala ka. Totoo na to. Sigurado. Si Bai Wenwen at si Lu Xiaozhou, bakit sila andito? Anong ginagawa nila dito? Lolo? Zi Wenwen, anong ginagawa nyo dito? Siyempre. Nandito kami para dumalo sa summit. Sumali sa summit. Pinaglalaroan mo ba ako? Basta makapasok lang. Ayos na. Grabe ka talaga kung magsalita. Ano, gusto mo bang sabihin sa akin na ikaw ay isang malaking opisyal o kaya naman isang kilalang negosyante? Kung ako man ay negosyante o malaking tao, anong pakialam mo doon? Ikaw, sa totoo lang, isa ka lang namang umaasa sa pamilya nyo. May lakas ka pa talagang magsalita ng ganyan sa akin. Yung huling beses na napahiya ka, nakalimutan mo na ba? Magkaiba ang mga issue natin dito. Dito, hindi ito lugar para magwala kayo. Kung nakapasok kayo, hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kawalang modo. Lumayas na kayo dito. Huwag niyo akong idamay sa kahihiyan ng pamilya Bai. Lolo, may entrance pass po kami. Akala mo ha, dahil lang may hawak kang 2 pekeng tiket, pwede ka nang magmayabang dito. Sinasabi ko sa'yo, kapag nalaman namin na peke ang 2 tiket na yan, aba, hindi lang basta-basta paalisin kayo dito. Oh, may mas malala pa bang mangyayari? Labag na sa batas yan. Kami ay mga sumusunod sa batas. Hindi kami gumagawa ng ganyan. Sa tingin ko talaga, kahit harap-harapan ang katotohanan, hindi ka pa rin tatanggap. Lolo, wag mo na silang pansinin. Tara na po sa loob. Gusto ko lang makita kung paano sila makakapasok.
Si Xiaozhou ba talaga ay walang problema? Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa kanya. Fei, dinala kita rito ngayon para makita mo kung ano ang buhay sa labas. Pupunta ako para makipagkita sa ilang matagal ko ng kaibigan. Ikaw, maglibot-libot ka muna at makipagkilala ka ng mga bagong kaibigan. Opo, Lolo. Pakiabot po ng inyong entrance ticket. Tuloy po kayo. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita niloloko, di ba? Tara na. Bakit mo pinapasok sila? May entrance ticket sila. Bakit hindi sila pwede pumasok? Sigurado ka bang tama ang nakita mo? Tinutuligsa mo ba ako? Pero wag ninyong kakalimutan, ang Republika ng Hua ay kung nasaan ngayon dahil sa mga sundalo na nagbabantay sa hangganan ng bansa. Ilang araw lang ang nakakaraan, narinig ng lahat na ang kalabang tropa ng Nanying ay sumugod sa ating Republika ng Hua. Pero ang ating mandirigmang, alamat ng Republika ng Hua, ang nanguna sa mga sundalo at nagapi ang mga sumalakay. Ngayon, bigyan natin sila ng pinakamainit na palakpakan bilang pagpupugay sa mandirigmang alamat ng Republika ng Hua at sa mga sundalo. Xiaozhou? Ano ba ang mandirigmang alamat? Ang mandirigmang alamat, iyon ay taong hindi natatalo sa digmaan at walang hadlang na hindi niya kayang lampasan. Isang taong parang alamat, parang hindi totoong tao. Ang ibig sabihin, sobrang galing niya? Siyempre, sobrang galing niya. Anong ranggo ba ang meron ng isang tulad niya? Anong ranggo? May isang beses, nagkaroon siya ng malaking nagawa. Gustong bigyan siya ng gantimpala ng hukbong sandatahan. Pero nang tiningnan nila, saka lang nila napansin. Halos lahat ng parangal. Nakuha na niya lahat. Mayroon pang ilang beses nakuha niya ng paulit-ulit. Kaya sobrang nalito ang hukbong sandatahan. Ibig sabihin, hindi na siya binigyan ng gantimpala? Siya pa, matikas siyang tumanggi. Uy, paano mo nalaman? Sino bang nagtatrabaho sa militar na hindi alam yan? Sila talaga iyon. Lu Xiaozhou, kung aamin ka na ngayon ng totoo, baka pwede mo pang makuha ang mahina kong disiplina. Aamin? Ano bang dapat kong aminin? Kung makulong ka, huwag mong asahang tutulungan ka pa ng pamilya bay namin. Pasensya na, ito po ang VIP ticket na ibinigay ni Zhang Tongling. Kasalanan po namin, hindi po dapat namin kayo pinaghinalaan. Baka nagkamali kayo ng tao, paano siya magkakaroon ng karapatang makapasok dito? Kung may karapatan o wala, hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Grabe, nagpaloko pa talaga ako sa'yo. Mas maganda sigurong ikaw at ako ay mag-usisa muna. Oy, anong ginagawa mo dyan? Bitawan mo nga ako. Xiaozhou, ano bang nangyayari dito? Okay lang, baka nagka-misunderstanding lang talaga. Sina ate at sila? Relax ka lang, totoo rin ang entrance ticket nila. Hindi sila pababayaan o masasaktan. Kayo po ba si Miss Bai Wenwen ng inyong pamilya? Kayo po ay? Ako po si Liu Kanshan ng Liu Group. Mr. Liu, nagkita na naman tayo. Totoo bang ikaw yan, Boss Liu? Miss Z, ganito po kasi yon. Yung kumpanya namin, may isang bagong proyekto ngayon. Hindi namin alam, Miss Z, kung interesado po kayong makipag-collaborate. Interesado po. Sobra akong interesado. Ang saya. Sige po, maya-maya. Ipapakontak ko kayo sa sekretary ko. Xiaozhou, salamat ha. Salamat kasi dinala mo ako sa summit. May kliyente na talaga tayo. Bakit mo naman ako pinapasalamatan? Lahat ng to, dahil sobra kang galing bilang asawa ko. Tara na. Bilisan natin at sabihin agad ang magandang balita sa kanila. Ang galing nyo talaga. Nagawang nyo pang ipakita sa iba ang kahihiyan ng pamilya natin. Siya naman talaga ang gusto manghuli sa akin. Lolo, kakakita ko lang kay Liu Group na si Boss Liu. Sinabi niya na may project na gusto nilang makipag-collab sa atin. Anong sabi mo? Liu Group,
Si Liu Kanshan, si Boss Liu. Oo, Lolo. Hello? Ako to, si Bai Wenwen. Sige, magkita tayo bukas. Lolo, inimbitahan nila ako bukas para pag-usapan ang partnership. Sige, maganda ka ng mabuti. Kailangan makuha natin ang partnership na to. HMMP. Di ko rin alam kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob. Grabe, parang sinwerte siya. Lolo, tingnan nyo. Di ko rin alam kung kaya ba ni Wenwen na makuha ang kontrata ng Liu Group. Ang laki pa naman ng project na to. Gusto mo, tulungan ko na si Wenwen. Huwag ka muna pumunta. Hayaan mo muna siyang subukan. Kapag hindi na niya kaya, saka ka na tumulong. Sige po, Lolo. Liu Zong, Zeke Xiaoye, bakit ka nandito? Hindi ka man lang nagpaalam na darating ka. Liu Zong, nakita ko lang po kanina na abala kayo, kaya naisip ko pong dito na lang maghintay. Umupo po kayo. Liu Zong, ito po ang mga kaso ng pamilya Bai. Marami pong tao na ang mga ito. Paki-check po. Halina, uminom muna tayo ng tsaa. Liu Zong, hindi ko po alam kung anong dahilan, kung bakit ninyo pinili ang pamilya Bai. Pero sa totoo lang, ngayon ang pamilya Bai namin. Haha. Naging alangan din ako noong una. Pero ang Liu Shi Group namin, nung ilang dekada na ang nakalipas, nakipag-collaborate na po kami sa pamilya Bai ninyo. May tiwala rin kami sa kakayanan ninyo. Lalo na ikaw, Bai Xiaoye. Maganda talaga ang reputasyon mo sa industriya. Kaya, para sa proyektong ito, ikaw lang ang bagay. Ito ang kontrata. Paki-check po. Kung wala kayong problema rito, pwede nyo na po itong pirmahan ngayon. Liu Zong, sigurado ba kayo? Alam ko nakapos kayo sa pondo. Pero ang Liu Group namin, hindi rin kami kinukulang sa pera. At kapag nakuha nyo itong investment, pwede na kayong magsimula ng trabaho nang walang inaalala. Wala na ring magiging hadlang sa pagitan natin. Ayos. Maraming salamat po, Boss Liu. Itong perang ito ninyo, talagang nailigtas nito ang negosyo namin. Sa totoo lang, hindi mo naman ako kailangang pasalamatan. Dapat mong pasalamatan ang isang lalaki. May iniutos lang sa akin ang taong iyon. Boss Liu, sino po ba ang sinasabi ninyo? Pansamantala ay hindi ko pa pwedeng sabihin. Sige, Boss Liu, aalis muna ako para maghanda. Si. Sana maganda ang ating pagsasama. Hello, Mr. Liu. Ang pinag-utos ninyo, naayos na ni Bao. Nakuha na ang kontrata. Ayon sa bilin ninyo, itong proyekto, kay Miss Bai na mismo nakatalaga. Ay nako, si Wenwen nandito na pala. Hindi kaya. Hindi pa siya nakapasok sa gate. Ano? Kahit gaano pa kahirap ang project na to, dapat man lang ipinakita mo ang pagiging seryoso mo. Kahit paano, ayusin mo man lang ang ugali mo. Bakit parang ang dali mong sumuko? Bai Wenwen, sobra mo akong binigo. Pwede bang pakinggan muna natin si Wenwen? Tumahimik ka. Dito sa bahay na to, wala kang karapatang magsalita. Isa ka lang, naman kasi, na walang silbi at duwag. Paano naman mangyayari yon? Kung hindi pumirma, hindi talaga pumirma. Bakit ka naman mag-imbento ng ganyang kabalbalan? Ito ang kontrata. Kung ayaw nyo maniwala, tingnan nyo mismo. Hindi lang yan. Si Liu Zong, handa pa mag-advance ng kalahati ng bayad. Haha, hay. Sige na nga, kahit peke ang kontrata. Pero nakakapagsabi ka pa ng advance ng kalahati. Grabe, parang wala sa katotohanan. Pinagloloko mo ba? Kaming buong pamilya. Ito, totoo pala talaga. Sige, ang galing. Wenwen, ang laki ng nagawa mo. Ang swerte ng batang ito. Grabe. Lolo, ito, napaka-importanteng proyekto na magbabago ng kapalaran ng pamilya natin. Tingnan mo, kalalabas lang ni Wenwen sa trabaho. Baka dapat tulungan ko siya. Si Liu Zong ang tumulong ng malaki sa atin. Dapat talagang magpasalamat ng maayos kay Liu Zong. Gawin natin ganito, Wenwen. Tumawag ka agad kay Liu Zong. Bukas maghahanda tayo ng salo-salo para kay Liu Zong. Kung makakarating si Liu Zong, para sa pamilya natin, matinding biyaya. Pero Lolo, kakakuha lang natin ng partnership project, tapos maghahanda agad tayo ng salo-salo? Hindi ba parang masyadong halata? Ano naman? Gusto ko talagang malaman ang buong Yuncheng.
gusto kong ipaalam sa lahat ng mga pamilya sa Yuncheng na tayo mismo ang nagtagumpay dito. Susubukan ko. Hindi lang basta susubok, siguraduhin mong iimbitahan mo siya. Sige, subukan na lang natin. Malay mo pumayag siya. Pero Liu Zong, ang laki na ng tulong niyo sa amin. Kung iimbitahin ko pa siya ngayon, hindi ba parang nakakahiya na? Isipin mo mabuti. Kung pumayag na siyang pirmahan ng kontrata sa'yo, ibig sabihin ay may tiwala siya sa'yo. Subukan mo na rin. Walang problema. Hello, Liu Zong. Ako po si Zi Wenwen. Ganito po kasi, gusto po sana ng pamilya namin na maghanda ng salo-salo para sa inyo. Gusto po naming magpasalamat sa inyo. Miss Z, kukompyutahin ko lang po ang schedule ko bukas. Pakihintay lang po sandali ha. Sige, Liu Zong. Mr. Lu, si. Pwede. Alam ko na. Okay, malinaw na malinaw. Sino yan? Oh, kakilala sa trabaho. Tama nga pala. Anong sinabi ni Liu mula sa banda doon? Sabi ni Boss Liu. Miss Bai, attend ako ng eksakto sa oras. Sige. Salamat, Boss Liu. Mamaya, ipapadala ko sa inyo ang oras at lugar. Ayos. Pumayag na si Boss Liu. Oh, kita mo? Sabi ko na nga ba? Lolo, pumayag na po si Boss Liu para sa hapunan bukas. Maghanda kayo agad. I-book ang pinakamagandang hotel, yung pinakamagandang pagkain at inumin. Kailangan nating magarbong i-welcome si Boss Liu bukas. Kung pwede, magtrabaho na kayong lahat. O nga pala, dapat nating makipag-ugnayan sa iba pang pamilya sa Yuncheng. Sabihin nyo sa kanila na kami at ang Liu Group ay may kasunduan na. Sige, gawin nyo na. Lolo, etong project na to. Huwag nating ipagawa kay Wenwen. Kita nyo, kakasimula lang ni Wenwen magtrabaho. Kapag pumalpak siya sa project na to, tayo ring pamilya Bay ang mamamroblema. Sa pamilya Bay, nagtrabaho ako ng tapat at may malasakit sa loob ng maraming taon. Kung naniniwala po kayo sa akin, gagawin ko pong katulad ng dati. At bibigyan ko po kayo ng kasagutang makakapagpasaya sa inyo. Alam ko po, lahat ng yan, nakita ko sa sarili kong mga mata nitong mga taon na to. At saka yung walang silbi nating manugang na umaasa lang sa pera ng asawa. Ang pera ng pamilya Bay, hindi dapat ginagamit para suportahan ng isang batugan. Isa pa, bukas pagdating ni Mr. Liu, sa salo-salo, ia-anunsyo ko na ikaw ang mamumuno ng proyektong ito. Sa ganitong paraan, wala na silang masasabi pa. Salamat, Lolo. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong gagawin ko ito ng maayos. Wenwen, hindi mo naman siguro na misinterpret ang oras, di ba? Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Sabi ni Mr. Liu, papunta na raw siya. Ay nako, pasensya na po. Pasensya na kayo. Medyo, na-traffic lang po ako sa daan. Ay, walang anuman. Mr. Liu, maupo po kayo. Pasensya na po. Talagang pasensya na. Napakalaking karangalan sa pamilya Bai na nandito kayo, Mr. Liu. Maraming salamat po sa pagdalo, Mr. Liu. Mr. Liu, sa pagkakataong ito na ipinagkatiwala nyo sa amin ang napakalaking proyekto, magpapakatotoo po ang buong pamilya Bai. Sisiguraduhin naming hindi kami magpapahiya at susuportahan namin ang tiwala ninyo. Ay naku, ha. Ito ang apo kong si Fei Fei. Yung isa pa, nakilala mo na rin. Mula pa kay Liu Yezi, ikaw talaga, napakaswerte mo. Ang swerte mo na may ganyang kagaling na apo. Ha. Ang apo kong ito, siya ang pinakamagaling na descendant ng pamilya Bai. Ngayong pagkakataon, siya ang mamamahala sa proyektong ito. Liu Zong, sana matulungan mo siya at bigyan ng maraming payo. Sige, mag-toast ka agad kay Liu Zong. Liu Zong. Ay, ito. Wenwen, huwag ka nang malungkot. Kung hindi ikaw ang mamamahala, ayos lang iyon. Walang malaking bagay yan. Hindi naman natin pinapangarap yan. Ano bang alam mo? Ako naman talaga ang pumirma ng kontratang yan. Bala ko sanang magmalaki ng kaunti. Pero, paano naman nagawa ni Lioye na ganun? Malay mo, mamaya sila pa ang lumapit sa'yo para sa kontratang ito. Ngayon umiiyak ka ng ganyan. Pagpasok mo mamaya, pagtatawanan ka nila. Imposible naman yan. Sinabi na ni Lioye, hindi naman siya magpapalit ng desisyon. Sige na, pumasok ka na. Gusto ko lang mapag-isa at magpahinga saglit. Pasensya na kay Liu Zong. Fei Fei, dali. Bakit hindi mo pa i-toast uli si Liu Zong? Liu Zong. Huwag na. Ang tinutukoy ko ay si Miss Zi Wenwen. Matagal ko nang hinahangaan ang kakayahan ni Miss Zi Wenwen sa trabaho.
Kaya nga nakipag-collaborate kami sa inyo. Wala kang paalam sa akin, nagdesisyon ka agad-agad, at biglang nagpalit ng isang hindi ko kilala na siyang hahawak ng proyektong ito. Nagpapatawa ka ba sa akin? Ha? Ganun ba? Sinasabi ko lang. Sa mga ganitong bastos mong kilos, wala na akong dahilan para makipagtulungan pa sa Bai family ninyo. Hanggang dito na lang tayo. Ay, Lolo. Bilis, samahan mo akong habulin si Wenwen. Dali. Ay, ikaw din. Dali mong habulin si Liu Zong. Gig-give up na siya sa partnership natin. Tatapusin ang partnership? Bakit? Anong nangyari? Tigilan mo na ang daldal mo. Bilisan mong habulin. Bakit ganyan ka magsalita kay Wenwen? Wenwen, Lolo, nakikiusap sa'yo. Mula ngayon, lahat ng projects ng Liu Group, ikaw na ang bahalang mamahala. Bilisan mong magpaliwanag kay Liu Zong. Kung hindi, siguradong tapos na talaga tayo, anak. Mukhang tuluyan na talaga tayong tapos. Sabi ko na nga ba eh, lalapit din sila sa'yo para humingi ng tulong. Hindi ka pa makapaniwala. Umiiyak ka ng todo. Wasak na yung mukha mo sa kaiyak. Sige, susubukan kong kontakin si Liu Zong. Liu Zong, gusto daw ni Lolo na magpaliwanag ako sa inyo. Yung proyekto natin, ako na po ang bahalang mamahala. Sana bigyan nyo ng pagkakataon ng pamilya Bai. Kung ikaw ang mamamahala, ayos na ayos yan. Tutuloy ang proyekto. Kung iba ang in charge, wala na. Kalimutan na lang. Sige, sige. Salamat, Liu Zong. So, pwede po ba kayong bumalik ulit sa party? Bigyan nyo naman ako ng pagkakataong mag-sorry. Sige, Miss Wenwen. Kung hindi ka okay, okay lang. Ako na lang magpapaliwanag kay Lolo. Relax ka lang. Hindi kita pahihirapan. Si. Pumayag na si Liu Zong na ituloy ang partnership natin. At babalik din siya. Wenwen, ikaw talaga ang nagligtas sa pamilya. Nagkamali ka kay Wenwen. Siya talaga ang pinakamagaling na junior sa aming Zishi Group. Ang ating partnership ngayon, lahat yan ay dahil kay Wenwen. Laking tulong ni Wenwen. Hindi lang simpleng kontribusyon yan. Sasabihin ko sa iyo, ang partnership na to, sinimulan ko lang kasi nire-respeto ko si Miss Wenwen. Wala itong kinalaman. Sa ibang tao, Tama si Liu. Tama talaga. Lahat ng credit kay Wenwen. Sa mga susunod, ang partnership ng Liushi Group at Zishi Group, siya ang mamahala. kung ganun, sana maging maganda ang samahan natin. Sana maganda ang samahan natin. Hintayin mo ko, hindi pa tayo tapos. Bukas sisimulan na. Babaeng walang hiya, grabe ang swerte niya. Pati ang inutil niyang asawa, isama na rin. Tingnan ko lang, kung hanggang kailan sila magiging masaya. Pwede po bang makausap si Miss Ako si Bai Bai Wenwen? Wenwen. Sino ka? Ganito po kasi, si Mr. Yang ng Yangshi Group pinapunta niya ako para kontakin ka. Meron po kaming ilang mga bagong tayong villa na gusto naming ipakonvert bilang high-end na units. Interesado ka ba, Miss? Oo, interesado ako. Sige, mag-set tayo ng schedule para magkita tayo sa site mismo. Pwede yan. May gagawin pa ako ngayon. Pwede ba bukas ng hapon? Sige, ipapadala ko na lang ang address sa'yo mamaya. Magkita tayo sa hapon. Oo, sige. Bukas ng hapon magkita tayo. Hello, ako si Z Wenwen. Hello, ako ang project manager dito. Jukai. Anong gusto mong gawin? Ang laki ng tapang ng pamilya ninyo. Nagkaroon pa kayo ng lakas ng loob na agawin ang deal ng kuya ko. Ang laki ng pera niyan. Baka kumita ka nga, pero baka di mo naman magamit. Anong deal? Anong kuya? Baka nagkamali kayo ng tao. Huwag kang magkunwaring inosente. Yung deal ng Liu Group yan. Dapat si Lucan Shan ay nagkasundo na ibigay yon sa kuya ko. Pero ewan ko, anong pinaggagawa mong walang hiya at napunta sa'yo ang deal. Pero kung iisipin, ang galing din ni Liu Kanshan pumili. Ikaw nga ang pinakamagandang babae dito sa Yon City. Mas mabuting magbigay ka na lang. Bitawan mo ako! Bitawan mo! Sige, di ka namin sasaktan. Pero tawagan mo agad ang mga tao mo.
At maghanda kayo ng 60 milyong piso bago bukas. Ipadala yon sa Swiss bank account ng kuya ko. Kapag di namin nakita ang pera, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako sa'yo. Ha? Xiaozhou? Ikaw mismo ang lumapit. Xiaozhou, tulungan mo ako! Xiaozhou, tulungan mo ako! Uy, ikaw ba ang inutil na asawa niya? Bibigyan kita ng kalahating oras. Dapat dumating ka agad. Kapag nahuli ka ng konti, maghanda ka na lang mag-ayos ng burol niya. Sino kayo? Sinasabihan ko kayo, kung hahawakan niyo ang asawa ko kahit kaunti lang, gagawin kong miserable ang buhay mo. Matigas pa rin ang bibig mo. Pinaalala ko lang sa'yo, may 20 minuto ka pa. Isa pa. Kung tatawag kayo ng pulis, hindi mo na siya makikita ulit. Venven, Xiaozhou! mga hayop kayo! Sino kayo? Sinasabihan ko kayo, kahit sino pa kayo, kapag nasaktan niyo siya kahit kaunti, magiging miserable ang buhay niyo. Huwag kang gagalaw. Kumilos ka lang, sasaktan ko siya. Si, Itataas ko ang mga kamay ko. Dito ka. Huwag kang lalapit! Luhot. sige, luluhod na ako. Hindi ko inakala, itong inutil ninyo sa bahay, may tapang din pala. Kung may gusto kang pag-usapan, pag-usapan na. Mas mabuti pang pakawalan mo na siya agad. Kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo to. Ganito na ang sitwasyon, nagmamayabang ka pa rin. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Xiaozhou! Kinuha ninyo ang negosyo ng kuya ko, natural lang naturuan ko kayo ng leksyon. Ibalik ninyo lahat ng kinita nyo sa akin. Xiaozhou! Lolo, nakidnap po ako. Sabi nila inagaw daw natin ang negosyo nila. Gusto nila ng 60 milyong piso. Matandang bay. Ang tatapang nyo kapapamilya na tapang-tapangan pa. Nagawa ninyong agawin ang negosyo ng kuya ko. Sinasabi ko na sa iyo, ihanda mo agad ang 60 milyon para sa akin. Kapag wala akong nakita na pera, hindi mo na uli makikita ang mahal mong apo na babae. Pati ang inutil mong manugang na lalaki. Sino ka ba? Ano bang gusto mo? Wala namang ganyang kalaking pera ang pamilya Bay. Wala akong pakialam, basta kung wala akong makita na pera. Hintayin mo na lang ang masaklap. Hindi ko kayo kilala. Pero kung hindi ninyo kami pakakawalan, sisiguruhin kong pasasakitan ko kayo. Xiaozhou! Xiaozhou! Tingnan mo, ano bang kaya ng inutil na yon? Narinig ko nga araw-araw daw itong umaasa sa asawa sa bahay ninyo. Naging full-time. House husband pa raw. Kita mo, hanggang saan ang tigas ng ulo mo? Akala mo ba basta-basta na lang kitang papatayin? Hindi, masyadong magaan yun para sa'yo. Wen, sorry, nahuli ako. Pasensya na. Venven. Noong nasa Nanjian ako, marami akong dinaan ng labanan. Ikaw ang tunay na mandirigma. Walang lason ang papel na eroplano na to. Pero, ang puso mo, may lason na. Sorry kung napahirapan kita. Kahit anong paraan gamitin, kailangan mabuksan natin ang bibig niya. Gusto kong malaman kung sino talaga ang naglakas loob gumalaw sa babae ko. Opo. Venven, gising ka na. Xiaozhou, nasaan tayo ngayon? Hindi ba tayo nakidnap? Ayos lang, Wenwen. Nasa bahay na tayo ngayon. Xiaozhou, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bago ako pumunta doon, nag-text muna ako kay Hanyu. Si Hanyu ang nag-report kay Zhang Tongling. Pagkatapos, agad dumating si Zhang Tongling kasama ang mga tao. Niligtas nila tayo. Xiaozhou, akala ko hindi na kita makikita ulit. Salamat at nandyan ka pa rin para protektahan ako. Hindi na ako magagalit sa'yo. Sorry, mahal. Pinahirapan pa kita. Pangako ko,
Hindi na kita hahayaang apihin ulit. Boss, Wen, higa ka muna at magpahinga. boss, alam ko na kung sino. Matigas pa rin ang batang yon, pero matapos ko siyang pahirapan, kinanta rin niya kung sino ang utak. Sabi niya. Si Fei Fei. Dati, pinalampas ko na siya minsan. Hindi ko akalaing hindi pa rin siya natuto. Ngayon, wala nang makakaligtas sa kanya. Boss, gusto mo bang papuntahin ko ng mga tao para sa kanya? Hindi mo na kailangan. Magpadala ka ng tao para bantayan siya. Hindi siya makakatakas. Boss, may isa pa pong bagay. Ang advance team ng Lightning Legion ay nakarating na sa Yuncheng. Kailangan ni Zhang Tongling ang iyong tulong. Tamang-tama. Matagal na rin akong naging low-key. Panahon na para magpakitang gilas ulit. Para malaman din ng buong Yuncheng ang pangalan ko bilang Mandirigma. Opo, boss. Maghanda na po tayo. Sabihin mo sa mga kasama natin, pumasok na sa unang antas ng preparedness. Handa dapat agad para sa laban. Opo, aalis na po ako. Hihintayin namin ang utos mo, Mandirigma. Wen, manatili ka lang dito sa bahay at magpahinga. May kailangan lang akong asikasuhin sa labas. Sige, umalis ka na. Ayos lang ako. Okay? Xiao Zhou, anong nangyari sa'yo? Wala to. Magpahinga ka lang diyan. Tama pala. Samahan mo madalas si Tian. Si, Grabe, bakit wala man lang sumasagot dito? Ito. Saan ba talaga siya pumunta? breaking news ngayon, si Zhang Tongling ay nakasolve ng isang kaso. Isang planadong kidnapping ang naresolba niya. 3 sospek na ang nahuli. Walang malubhang nangyari sa biktima. Paano naging involved? Dito si Zhang Tongling. Si Lu Xiaozhou na inutil. Siya, baka nga may kinalaman talaga siya kay Zhang Tongling. Hindi pwede, imposible yun. Hindi pwede, kailangan kong mag-isip ng paraan. Paano kung ilaglag niya ako? Anong gagawin ko? Kalma, kalma. Tumawag muna ako. Ay. Wen, ayos ka lang ba? Nabalitaan ko na. Na-rescue na kayo. Wala ito ate. Si Zhang Tongling na ang nagligtas sa amin. Buti naman kung ganun. Nang malaman ni Lolo na, nakidnap kayo. Nawalan siya ng malay. Baka this time. Uuwi na ako agad ay. Pag uwi mo, huwag na huwag mong isasama si Lu Xiaozhou, ha? Alam mo naman, ayaw talaga siya ni Lolo at natatakot ako. Sige. Uuwi akong mag-isa. Malapit na ako ate. Ate, huwag ka munang magalit sa akin, please. Kung may dapat sisisihin, siguro dahil lang ipinanganak ka sa pamilyang ito. Andoon sa loob si Lolo, hinihintay ka niya. Wen, sana huwag mo akong sisihin. Napilitan lang talaga akong gawin to dahil sa inyo. Ayos, ang galing. Sa pagkakataong to, buti na lang talaga at tumulong si Zhang Tongling. Siya ang nagligtas kay Wenwen. Oo nga. Sa nangyaring ito, dahil kay Zhang Tongling, kaya okay si Wenwen. Lolo, Fei. Bilis, tawagan mo si Wenwen. Tanungin mo kung ayos lang siya. Kung wala siyang problema, umuwi na siya agad dito sa bahay. ay nako, Lolo. Nakailang tawag na. Nga po ako kay Wenwen, pero wala pa ring sumasagot sa tawag ko. Hindi ba't sabi nyo na iligtas na siya? Bakit hindi man lang siya sumasagot sa tawag? Lolo, simula pa noon, napapansin ko na talaga na parang may mali. Sabihin nyo nga, bakit bigla-bigla na lang? Mawawala si Wenwen at makidnap. Tsaka tayo lang naman ang nakakaalam na 60 milyon ang halaga ng kontrata ng Liushi Group. Paano nalaman ng mga kidnapper yun? Maliban na lang kung... Teka lang, si Lu Xiaozhou yung walang kwenta alam din niya ang tungkol doon. Pero sabi ng kidnapper, sabay raw silang nakidnap ni Wenwen. Ngayon, hindi makita si Lu Xiaozhou. Baka naman totoo talaga na si Lu Xiaozhou ang may gawa nito. Nako, Lolo, yung kasabihang kilala mo lang ang mukha, pero hindi ang puso, totoo talaga. Ang tagal niyang nawala, ilang taon na rin. At saka, kahit minsan, ni hindi man lang siya nagtangkang kamustahin si Wenwen at Tian. Saan kaya siya nagpunta, wala talaga kaming alam. Sadyang nakakatakot ang motibo niya. Kung siya talaga yon, delikado si Wenwen ngayon. Sigurado akong nalaman na niya na tayo at ang Liu Group nakahakot ng malaking kontrata. Pero siya, hindi na makapaghintay, kaya lumitaw na. Hey naku,
Ibig sabihin, naloko din si Zhang Tongling. Akala natin, isa rin siyang biktima. Gets ko na. Siya. Siya yung pumatay. Hay naku, Sayang si Wenwen. Ilang taon siyang nagtiwala. Lolo. wala kang konsensya. Saan mo tinago si Wenwen? Grabe, wala kang direksyon. Bigla na lang, nawala si Wenwen. Tawag ako ng tawag, di naman sinasagot. Nandito ako para hanapin si Wenwen. Si Fei? Ano ba talaga ang ginawa mo? Saan mo dinala si Wenwen? Ha, paano ko naman malalaman? Hindi ba kayong dalawa? Lagi namang magkasama. Gets ko na. Ikaw. Siguradong ikaw ang dumukot kay Wenwen. Kalokohan. Aminado na si Joe Kai. Ikaw ang nag-utos sa kanila na dukutin si Wenwen. Pumayag ka raw na kapag natapos ang plano, hatiin ang 60 milyon, tigkalahati kayo. Fei, ano ba talaga tong nangyari? Pinaniniwalaan mo pa rin ang inutil na yan. Ako kaya ang tunay mong apo, Lolo. Pumunta lang siya dito para agawin ang mga ari-arian nating magkakapamilya. Lolo, mag-isip-isip ka naman. Napakatagal niyang nawala. Bigla-bigla na lang siyang bumalik. Si Wenwen, palaging kasama natin. Magkakasama lang naman tayo simulat sa pool. Nasaan si Wenwen? Ikaw, traitor ka. Bitawan mo na agad si Wenwen. Sinasabi ko sa'yo, inutil ka. Huwag mong akalain na makakakuha ka kahit piso sa ating pamilya. Ikaw, hanggang ngayon hindi ka natututo. Pinatawad na kita dati. Hindi ko inasahan na magtatangka ka pa kay Wenwen. Walang kwenta ka talaga. Ano bang balak mo? Lakas mo naman manggulo rito sa mismong bahay namin. Sinasabi ko sa'yo, tinawagan ko na si Zhang Tongling. Bitawan mo na si Wenwen. Alam niyo ba kung sino talaga ako? Sino ka nga ba? Hindi ka ba yung inutil na tatay-tatayan? Palamunin lang, walang silbi. Ha ha ha. Makinig ka. Hindi ka makakahawak kahit anong ari-arian ng pamilya namin. Managinip ka na lang. Ngayon sasabihin ko talaga sa inyo. Ako, ang tanging pinakamalakas na mandirigma ng Huagwo. Isa kang inutil. Akala mo war hero ka pa. Grabe ka, ginagawa mo ang lahat. Para lang makuha mo ang kayamanan ng pamilya namin. Kahit anong kasinungalingan, kayang-kaya mong gawing kwento. Talagang kahit kailan, hindi mo kayang tantanan yung pagmamagaling mo. Sigurado akong tinago mo yung tao. Gusto mong isama si Fei, maliban na lang kung mauubos ang pamilya ko. Ayoko na ng paligoy-ligoy. Ikaw ang kumuha sa tao. Kung ayaw maniwala ng iba, hayaan niyo akong dalhin siya. Subukan mo lang. Siya. Tutal gusto niyo yan. Ibibigay ko na sa inyo. Dati-rati, dahil kay Ate Wenwen mo, pwede na sana kitang palampasin. Hindi ko inakalang paulit-ulit kang gumagawa ng masama. Ngayon pati si Wenwen tinira mo pa. Si Wenwen ang pinakaiingatan ko. Basta tinamaan mo ang pinakamahalaga sa akin. Ngayon, kahit sino, hindi ka na maliligtas. Lu Xiaozhou. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako at sasabihin ko sa'yo kung nasaan si Wenwen. Sige, magsalita ka. Sabihin mo, Xiaozhou, Wenwen. Lu Xiaozhou, bakit mo sila pinatay? Wenwen. Wenwen, huwag kang lalapit. Wenwen, pakinggan mo muna ako. Wenwen. Sige, andyan na ako agad. Wenwen, pasensya ka na. Hindi kita maaaring samahan. May importante pa akong aasikasuhin. Lu Xiaozhou, bakit mo pinatay ang pamilya ko? Kahit na hindi ka nila gusto, pamilya ko pa rin sila. Napagdesisyonan ko ng patawarin ka. Bakit? Bakit ka naging ganito kalupit? Hindi ko akalaing buhay pa ako. Dapat ka ngang magpasalamat. Hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Dahil lang talaga, ikaw ang ate ni Wenwen. Lu Xiaozhou. Anong gusto mong gawin? Walang kwenta ka talaga.
Papa, Lolo. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanila? Kung may problema ka, sa akin na lang. Lahat ng nangyari, ako lang ang may gawa. Walang kinalaman ang mga yun. Hindi ko akalang may konting kabutihan ka pala sa kabila ng pagiging masama mong babae. Lu Xiaozhou, sa ginagawa mong to, hindi ka ba natatakot na hinuli ka ni Zhang, ang pinuno? Sa Yuncheng. Hindi dito pwede. Hindi dito pwede. Ang kung anong gusto mo lang. Sige, gusto ko talagang makita dito sa Yuncheng. Kung sino talaga ang nasusunod. Patayin mo na ako. Haha. Kung may tapang ka, patayin mo ako. Kasalanan ng Wenwen na walang hiya. Lahat ng bagay kinukuha niya, bakit siya ang nakakakuha? Gusto ko lang maranasan niya. Kung paano mawalan ng lahat. Bakit mo ako tinrato ng ganito kasama? Itong sampal na to, para to kay Wenwen, binigay ko, para sa'yo. Palagi kanyang tinuring na pinakamalapit na kamag-anak. Ganun kalaki ang tiwala niya sa'yo, pero tingnan mo ginawa mo. Anong ginawa mo sa kanya? Hindi talaga ako papayag. Mula pagkabata hanggang ngayon. Dahil mas maganda siya kaysa sakin. Lahat ng bagay. Madali lang niyang nakukuha. Ako. Itong sampal na to. Para sa sarili ko, to? Dahil sa kabobohan at kakulangan mo sa alam. Konti na lang malalagay sa panganib ang buong pamilya natin. At pati ako, gusto ko nang patayin kayong lahat. Itong sampal na to. Ako na mismo ang dumadanas. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na sumalungat sa akin. Kung iba lang yan, matagal ka ng patay. Dahil sa ginawa mo, muntik na akong mawalan ng kontrol. Mawala. Si Wenwen. Patayin mo na lang ako. Sige, patayin mo na ako. Kaya mo ba? Ikaw, akala mo ba talaga na kaya mo talagang pumatay ng tao? Saan mo ba talaga itinago si Wenwen? Anong lugar to? Lu Xiaozhou. Isa kang baliw at inutil. Nakakagulat na para lang sa sariling yaman, kinidnap mo pa ang buong pamilya namin. Kahit isugal ko pa ang buhay ko, hindi kita hahayaang makuha ang gusto mo. Sa bahay na to, ginagalang ko kayo bilang mga nakakatanda, kaya pinaparin ko kayo palagi. Pero hindi ko inakala na lalo pa kayong lumala, palagi niyong pinapahirapan ang asawa at anak ko. Kung hindi lang dahil kay Wenwen, kayo, matagal na kayong patay. May lakas pa talaga ng loob mong banggitin si Wenwen sa harap ko. Sabihin mo, saan mo ba talaga itinago si Wenwen? Matanda ka na, nalilito ka na ba? Matanda ka na talagang utak bata. Buong buhay mong to, ganyan pa rin iniisip mo? Gusto mong malaman kung nasaan si Wenwen? Tanungin mo ang paborito mong apo, malalaman mo rin. Fei, ano bang nangyayari talaga? Si Fei. Oo, si Wenwen ako ang dumukot. Si Lu Xiaozhou ako rin ang pinahamak. Ikaw. Tai. Ikaw, batang suwail. Bakit? Bakit mo kailangang sirain ang sariling pamilya? Kung hindi ninyo ako pinilit. Simula pagkabata. Lahat ng maganda binibigay ninyo kay Wenwen. Naisip nyo ba ang nararamdaman ko? Ikaw, subukan mong gawin. Ha? Lolo. Wala kang pagmamahal sa magulang, anak? Lu Xiaozhou, pakiusap, iligtas mo si Lolo. Basta mailigtas mo si Lolo. Kahit patayin mo ako, tatanggapin ko. Tao, pumasok. Ibigay mo sa kanya ang dahaydan. Opo, boss. Dahaydan. Totoo bang ang gamot na ito, meron lang sa kamay ng mataas na opisyal sa border? Yung kayang magpagaling ng patay? Paano ka nagkaroon nito? Mataas na pinuno. Kapag nakita ng mga mataas na pinuno ang boss namin, lahat sila luluhod at magpupugay. Grabe, sobrang swerte nyo. Ito na ang pinaka-premium na dahaydan ninyo. Ikaw.
Sino ka ba talaga? Sino kaya ang pwedeng magpautos sa kanya? Seryoso ka ba? Totoo nga siya. Imposible talaga. Ikaw, simpleng si Wenwen lang naman. Yung inutil na asawa ng asterisk. Ang inutil na daddy ni Tian Tian. Sumubok kang bastusin pa ang boss ko? Papatayin kita. General ng Digma, may balita. Nabuking na ang kilos ng Kidlat Legion. Pwede nang umaksyon. Umaksyon na. Sino mang sumubok lumaban sa, wala nang makakabalik mula ron. Sige, Nagkamali kami. Ako ang bulag. Hindi ko nakitang may tunay na halimaw pala sa mundo. Hindi nakakahiya na natalo kami. Xiao Zhou, hindi, General ng Digma. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ang pamilya ko. Gusto ko lang sana maayos mong alagaan si Wenwen. Bilang matanda ng pamilya, nagpapasalamat ako sa iyo. hindi mo na kailangan sabihin pa. Ang babae ko, ako mismo ang magmamahal at magpapahalaga sa kanya. Sabi niya, may aasikasuhin daw muna siya. Pag natapos na raw niya ang mga iyon, saka pa lang niya ako susunduin palabas ng ospital. Tian, maging mabait ka ha. Busy si Papa. Sumama ka muna kay Mama pauwi ng bahay. Doon na lang tayo maghintay kay Papa. Okay ba iyon sa'yo? Okay. Oh, wag mong kalimutan sabihin kay Papa ha, na si Tian naghihintay sa kanya sa bahay. Sipo. Mama, hindi ba dapat naghihintay tayo kay Papa? Bakit tayo aalis ngayon? Noong may sakit ka, Tian, di ba nangako ako sa'yo na pag gumaling ka na, lalabas tayo at maglalaro? Gusto mo ba maglaro sa labas, Tian? Gusto ko po, pero hindi ba natin hihintayin si Papa? Mas gusto ko sana kasama si Papa at Mama. Tian, maging mabait ka. Busy si Papa. Pag natapos na ni Papa ang trabaho niya, lalabas tayo at maglalaro. Okay ba iyon? Sipo. Ang kompetisyon ng Flash Team, hindi ko yan pinapansin. Hindi nyo ako kayang hamunin. Kayong mga yon, balang araw magiging sakop din kayo ng Flash Team namin. Lumuhod na kayo ngayon at magmakaawa. Baka may pag-asa pa kayong mabuhay. Sobrang kapal ng mukha mo. Kayong mga walang kwentang payaso, ang tapang nyong sumugod dito sa teritoryo ng Huehue. Binibigyan na kita ng pagkakataon. Pero kung hindi mo pa rin samantalahin, mamatay ka na lang diyan. Sandali lang ha. Si Mama ni Tian tatawag lang saglit. Hintayin mo si Mama dito, okay ba? Oh. Ma'am, si Leoda, hindi na niya kaya. Wala na akong kahit anong koneksyon sa kanya. Ma'am, nagkakamali kayo kay Leoda. Hindi po namatay ang pamilya ninyo. Lihim silang iniingatan namin. Natakot lang si Leoda na. Ano? Pag uwi nyo malalaman nyo rin. Ang cute ng bata. Ibibigay ko sa'yo ang bulaklak na to. Salamat ate. Anong nangyari? Bakit siya ganyan? Ma'am, sa totoo lang, si Leoda ang pinakamalakas na nag-iisang war god ng Huago. Ano? Oo, madam. Ginawa niya yon para protektahan kayo. Hindi pwede. Isasabi ko na ang tunay niyang pagkakakilanlan. At pati si Zi Feifei, siya ang nag-utos sa mga tauhan niya na ikaw ay kidnap-in. Naalala pa ng boss dati na siya ay kapatid mo, kaya nagbigay lang siya ng babala. Pero hindi pa rin siya tumigil. Gusto ka pa ring saktan. At isa pa, ang lolo mo at tatay mo, ginawa nila yon para protektahan si Zi Feifei, kaya sila binugbog ng boss hanggang mawalan ng malay. Nasaan na sila ngayon? Ngayon, ang kidlat na batalyon ng kalaban, nakapasok na sila ng palihim sa lungsod ng Yun. Ako ang inutusan ng boss, na ihatid sila sa lihim na base. Naambush siya ng mga taga-kidlat na batalyon, kaya siya naging malubhang na sugatan. Madam, mali talaga ang pag-iisip niyo sa kanya. Xiao Zhou,
Lagi pala kitang pinaghinalaan ng mali. Mama, ano ibig sabihin ng sinabi ni Auntie Hanyue? Ano ang War God? Anong nangyari kay Papa? Sinaktan ba siya ng masasamang tao? Ang War God ang pinakamalakas dito sa mundong to. Siya ang pinakadakilang bayani ng ating. Ibig sabihin si Papa ang bayani. Pag nagising si Papa, ibibigay ko sa kanya ang bulaklak na to. Kumusta si Hanyue? Maraming dugo ang nawala kay boss, at nagkukulang na rin sa blood bank ng lungsod ng Kung hindi agad madala dito, natatakot ako na hindi nakakayanin ni Lauda, kaya ako tumawag sa'yo bigla. Takot din ako na baka si Lauda maalala ni Furen bilang nagsakripisyo. Gamitin niyo ang dugo ko. Ako ang universal donor. Gamitin niyo ang dugo ko agad. Totoo ba? Maliligtas si Lauda? Hindi pwede, pero sobra ang dugong nawala kay Lauda ngayon. Ang dami ng dugo na kailangan. Huwag mag-alala si Furen. Basta mailigtas ko lang si Xiaozhou. Kahit mamatay ako, okay lang. Hindi, wag! Xiaozhou, ang dami mo nang nagawa para sa akin. Ngayon, ako naman ang gagawa ng paraan para sa'yo. Bakit ka pa nakatayo diyan? Gusto mo ba siyang mamatay? Mama, mamamatay ba si Papa? Huwag kang mag-alala. Tiyan-tiyan. Hindi aalis si Papa sa atin. Xiaozhou, ako naman ang magbabantay at magpoprotekta sa'yo ngayon. Doc, simulan nyo na. Doc, hindi normal ang tibok ng puso ng pasyente. Yung dami ng dugo na nakuha, halos lampas na sa kaya ng normal na tao. Kung magpapatuloy pa, wala na siyang masasayang lakas. Kung itutuloy pa natin, mamamatay siya. Maghintay-hintay pa tayo ng kaunti. Laging bantayan ang vital signs niya. Maging handa tayong ihinto anumang oras. Ay hindi, bumababa ang mga vital signs niya. Bilisan, tanggalin agad ang karayom. Huwag tanggalin. Kakayanin ko to. Pero kung itutuloy pa natin, mamamatay ka. Ayos lang. Basta mailigtas natin si Xiaozhou. Handa akong gawin ang kahit ano. Sige na, bahala na siya. Ihanda nating lahat para sagipin siya. Xiaozhou, alagaan mo dapat si Tian-Tian ha. Ang advance team na pumasok sa Huaguo, nakakagulat, lahat sila namatay. Bilang pinuno ng misyon na ito, hindi mo pwedeng takasan ang responsibilidad. General, pakikalma po. Aminado akong mali ko ang naging dahilan sa misyon na ito. Pero, wag po kayong mag-alala, General. Hindi ko hahayaang ang mga kapatid sa grupo natin ay masayang lang ang buhay nila sa misyon natin na ito, kahit nabigo tayo. Pero si Lu Xiaozhou ay nalason ng maraming beses. Hanggang ngayon, hindi pa siya nagising. Inutusan ko na ang tao na sirain ang blood bank ng Yuncheng. Nasisiguro kong imposibleng mabuhay si Lu Xiaozhou ngayon. Kung magagawa mo talagang patayin si Lu Xiaozhou, pagdating ng panahon, ako na mismo ang kakausap sa Supreme Commander para sa'yo. Hindi lang kita patatawarin at bibigyan ng isang pagkakataon, pwede ka pang ma-promote ng 3 ranggo. Salamat po agad, General. Hindi bibiguin ni Guolang ang tiwala nyo. Xuenu, na ipadala na ba ang bulaklak ng kamatayan? Ayon sa utos ng pinuno, naipadala na po. Lu Xiaozhou, hindi ako naniniwala na mabubuhay ka pa this time. Venven. Venven, anong nangyari sa'yo? Hanyue, Boss, buti naman at nagising na rin kayo. anong nangyari kay Wenwen? Bilis sabihin mo. Boss, masyado kayong nawalan ng dugo. Nagkakaubusan na ng dugo sa blood bank ng Yuncheng. Si Madam, para mailigtas kayo, nagbigay siya ng dugo lampas sa dapat, kaya nahimatay siya. Sabi ng doktor, ngayon, sarili na lang niyang lakas ng loob ang sandalan ni Madam para mabuhay siya. Bakit mo siya pinayagang gawin yon? Bakit mo siya pinayagang gawin yon? Dapat lang akong parusahan. Papa, huwag niyong sisihin si Tita Hanyue. Si Mama ang nagpumilit na iligtas si Papa. Tian-Tian. Lumabas ka muna. Labas. Opo. Tian-Tian. Venven. Bakit ka ganyang katanga? Bakit ka ganyang katanga? Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi rin kayang mabuhay ni Tian-Tian nang walang mama niya. Venven. Venven. Gumalaw na ang kamay ni Papa at Mama. Venven. Mama, Wenven. Venven. Sa wakas, nagising ka na.
Tian. Pag gumaling si Mama, isasama kita sa playground. Kasama rin si Papa. Oo, kasama rin si Papa. Papa, Mama, may mga magagandang bulaklak na binigay si Tian sa inyo. Oh, nakakabigla. Dati ang bango-bango talaga. Bakit ngayon? Wala nang kahit anong amoy. Yan ang natanggap ko nang bumalik kami ni Mama. May isang ate sa may pinto ang nagbigay sa akin yan. May sinabi ba siya? Sinabi niyang ibigay ko raw sa may sakit. Pinuri pa niya si Tian na cute daw. Xiaozhou, anong nangyari sa bulaklak na to? Sino ba ang gumawa ng ganitong kasamaan? Ang bulaklak na to? Bulaklak ng kamatayan yan. Hello, Mr. John Shen. Sino ka ba? Ako ang namumuno ng Lightning Legion at ako ang leader ng mission na ito. Pwede mo akong tawaging Gulang, Mr. John Shen. Ikaw ba ang nagbigay ng death flower sa anak ko? Mr. John Shen, huwag kang mag-alala. Basta sumunod ka lang sa gusto namin, may gamot na panlaban diyan. Ako ay isang tunay na war god ng Huaguo. Hindi ako kailanman magpapadala sa banta mo. Pero ikaw, sa isang bata mo pa idinadaan ang lahat ng lason. Nakakadismaya yan. Sa Lightning Legion namin, laban sa kalaban, lahat gagawin namin. Mr. John Shen, walang silbi ang mga sinasabi mong ganyan. Nakakatawa talaga. Ang antidote nasa amin. Boss, may balita na galing sa Department of Defense. Pwede raw gumawa ng lunas, pero Sabi, pinakamabilis, 1 buwan pa. hindi naaabot. Mr. John Shen, sigurado ka na ba? Sandali lang. Gulang, Lahat ng pamilya mo, buhay nila. nakasalalay sa desisyon mo. Anong plano mo? Anong plano mo? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? May kakayahan kang makuha ang bunga ng buhay. Sana wag mong tanggihan, Mr. John Shen. Sige, pumapayag ako. Pero kailangan mong ihanda ang lunas. Kapag may nangyaring masama sa anak kong babae, sisiguraduhin kong mapapahamak ka, Lightning Legion. Sana maging maganda ang ating pagtutulungan. Boss, talaga bang pupunta ka sa Death Forest? Para kay Tian, kailangan kong pumunta. Pero ngayong pagkakataon, pati ang military, gusto rin nilang makuha ang bunga ng buhay. Kung ganon, Huwag mo nang ituloy. Sobra na ang utang na loob ko sa mag-ina nila. Kahit pakalabanin ko ang buong mundo, hindi ako natatakot. Xiaozhou, anong klaseng lugar ang Death Forest? Anong nangyari kay Tian? Huwag kang mag-alala. Walang nangyaring masama kay Tian. May bago na akong misyon. Kailangan ka naming dalawa ni Tian. Kailangan ko rin talaga kayo. Pupunta ba si Papa para lumaban sa masasamang tao? Oo, pupunta si Papa para talunin ang pinakamasama sa lahat ng masasama. Kaya mo yan, Papa. Ikaw ang pinakamagaling. Xiaozhou, kailangan mo talagang bumalik. Ako at si Tian maghihintay sa'yo dito sa bahay. Wen, huwag kang mag-alala. Siguradong hindi ako mapapahamak. Tian, habang wala ako sa bahay, dapat makinig ka lagi sa mami mo, ha? Hintayin mo si Daddy bumalik, ha? Pagbalik ni Daddy, tiyak na may dala akong napakamahalagang regalo para sa'yo. Pwede ba yon? Dadagdagan pa ni Daddy. Dadalhin ka pa sa peryahan para maglaro. Ipinangako na ni Daddy yun sa'yo dati. Tian. Oh, Daddy Motu promised ko yan. boss, may tawag galing military. Nire-require ka nilang pumunta agad sa kampo ng army. Itong mga salbaheng to, walang makakapigil sa akin na iligtas ang anak ko. Boss, mag-ingat po kayo. Sa military. Itong war god na to. Ako, si Lu Xiaohou. Ay, Lu Xiaozhou, traidor ka sa Huaguo. Hindi ko inakala na makakaalis ka pa dito ng buhay.
Xiao, ikaw pala ang pinadala ng Wagwo. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ngayon, ako na ang punong general ng Sand Army. Inutusan ako ng headquarters ngayon para patayin ka. Matagal ko nang tinalikuran ang titulong Diyosa ng digmaan. Umalis ka na, ayokong patayin ka. Parang nananaginip ka lang. Pareho lang naman talaga tayo. Lalo na, ngayong hindi pa natin alam kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Tutuhanin mo bang kalabanin ako? Ikaw ang lumalaban sa buong Huago. Para sa anak ko, kahit laban ko pa ang buong mundo, balewala. Kung gusto mo ng labanan, edi maglaban tayo. Umalis ka na, hindi pumapatay ng tao ang tao. Xiao Zhou, bakit ka ganyan kalala na sugatan? Papa, bakit ang dami mong dugo? Papa, masakit ba? Oh, Tian, halika. Tian, halikan mo si Papa. Hindi na sasakit si Papa nun. Ang bait mo talaga. Hipan mo si Papa, Tian. Nung bata ka pa at nasugatan, si Mama ang humihip sa sugat mo. Hindi na rin sumasakit, di ba? Venven, ayos na. Wala na yan. Akala ko talaga ni Tian, hindi na kita makikitang ulit. Huwag ka nang umiyak. Sabi ko nga sa'yo, hindi na kita pa iiyakin ulit. Nakamit ko na ang bunga ng buhay. Huwag mong kalimutang dalhin ang antidote. Talagang malakas ka, Ginoong Mandirigma. Tutupadin ko ang ating usapan. Ako ang magbibigay sa iyo ng antidote. Pero, si Ginoong Mandirigma lang ang pwedeng pumunta ng mag-isa. Kung malaman kong may kasama kang iba, sa buong buhay mo, kalimutang makuha ang antidote ulit. Lon lang, pangalawang beses mo na akong tinakot. Mas mabuti pang ipagdasal mong hindi tayo muling magkita. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang matitirhang lugar sa mundo. Ha. Kung nakipagdeal ako sa iyo, ibig sabihin, hindi kita kinakatakutan. Ipanalangin mo na lang na mabagal ang epekto ng lason sa anak mo. Tigilan mo na. Ang saksat, siya. Saan magpapalitan? May tao na makikipag-ugnayan sa iyo. Tandaan, huwag kang magloko. Boss, payagan mo akong sumama sa'yo. Mag-isa lang akong pupunta. Pero, baka maging alerto sila kapag may kasama ako. Mas kampante akong mag-isa na lang ako. Yan ang utos ko. opo, boss. Tama nga pala. Yung ipinagbiling kong gawain. Kumusta na ang resulta? Dibu, sight. Kailangan pa ng 7 oras. Sige. Bantayan mo palagi ang lagay ng buhay ni Tian. Kapag may nangyaring kakaiba, agad mo akong balitaan. Opo, boss. Ang galing mo talaga sa oras, Mr. Janshen. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Nadala mo ba ang gamit? Yung hinihingi ko, dala mo ba? Mas maganda siguro kung buksan natin. Pwede ba nating i-check muna ang mga gamit? Mukhang parehong seryoso tayo dito. Talagang gusto mo nang iligtas ang anak mo, Mr. Janshen. Mas mabuti siguro kung ilagay natin sa sahig ang gamit, tapos dahan-dahan nating kunin? Pwede ba yon? Dahan-dahan lang, mas dahan-dahan pa. Ang reputasyon ni Mr. Janshen, narinig ko na yan. Hindi pala marunong tumupad ng usapan si Mr. Janshen. Sa taong tulad mo, hindi ko na kailangan pang magtiwala. Kung tama ang hinala ko, ikaw na siguro ang huling tao mula sa advance party ng Huaguo na sumugod dito. Kamusta naman si Cha? Kailangan kong pag-isipan kung paano kita gagawan ng parusang mas masahol pa sa kamatayan. Patay ka na nga, nagagawa mo pang tumawa. Tawa lang ako. Tawa sa maliit mong bata na isasama mong ilibing kasama ko. Anong sinabi mo? Hindi ka ba totoong naniniwala na gamot ang dala ko, no? Bumaba ka na sa impyerno. Boss, umatake na naman ang lason kay Tian. Ano?
Boss, Dito sa dalawang kahon na to, isa rito ay lason, isa naman ang antidote, pero hindi natin alam alin ang totoo. Pacheck mo yan kay Doc Toxic. Opo. Kumusta na si Tian-Tian? Saka pa lang nagsisimula ang epekto. Wala pang panganib sa buhay niya. Nasaan si Doc Toxic? Kumusta ang antidote niya? Sabi ni Doc Toxic, kailangan pa ng kalahating oras. Hindi pa tapos ang eksperimento niya. Hindi pwede. Hindi na aabot. Yung lason ng bulaklak ng kamatayan, pag nagsimula ng epekto, bigla talaga yung lalala. Wala pang ilang minuto, buhay ang kapalit niyan. Hindi na talaga pwedeng ipagpaliban pa. boss, peke pala ang antidote. Kidlat Gang. Buti na lang, boss. Bago tayo lumarga, pinapunta mo ko kay Doc Toxic. Kung hindi, si Tian-Tian, Baka hindi na siya umabot. Pag umpisang umabot tong virus, Tian. Kailangan mo talagang lumaban, Tian. Papa, pinataboy ni Papa ang lahat ng masamang tao. pinakamagaling talaga si Papa. Papa, may sasabihin akong sikreto sa'yo. Bago pa bumalik si Papa, lagi si Mama na hawak ang picture ni Papa. Nagkakaroon ng mga malalim na iniisip. Minsan umiiyak pa si Mama. Pero kapag nakita ako ni Mama, agad niyang itinatago ang picture ni Papa. Sinusubukan niyang itago sa akin. Pero nakita ko naman lahat. Papa, Papa, nandito ka na. hindi mo pa ako nadadala sa amusement park. Gusto rin nilang sumama ni Mama. Noon, lagi sinasabi ni Mama sa akin, kapag bumalik na si Papa, sama-sama daw kami pupunta para magpa-picture ng buong pamilya. Si, pangako ni Papa, dadalhin ko kayo lahat. Papa, Tian. Kumusta na ang mga pinag-utos ko? Si Tian-Tian, halos hindi na niya kaya. Kailangan pa ng 20 minuto. Mayroon bang paraan para mapabilis? Natatakot ako na huli na ang lahat. Mayroon naman. Para agad malaman kung magiging matagumpay. Pero napakataas ng peligro. Anong paraan? Sabihin mo na agad. Ang paraang ito, kailangan gamitin ang buhay ng ibang tao. Bilang kapalit, ay gamitin ang sa akin. Kung hindi ito magtatagumpay, maaaring pareho tayong mamatay. Basta't mayroon lang kahit kaunting pag-asa, handa akong sumubok. pakiusap, General. Pag-isipan niyo po ulit. Nakapagdesisyon na ako. Dr. Lason, magpatuloy ka. General, Narinig niyo na ba ang pamamaraan ng paglaban sa lason gamit ang lason? Lason? Laban sa lason? Iyon ay ang paggamit ng matinding lason upang tanggalin ang isa pang matinding lason. Tama po. Ang lason ng bulaklak ng kamatayan, ang pinakamatinding lason sa mundo. Para matanggal ang lason, kailangan gamitin ang isa pang matinding lason upang labanan ito. Kaya naman, ang panlunas sa lason ng bulaklak ng kamatayan ay napakadelikado. Lahat ng gamot ay may lason. Kung simpleng panlunas lang, sa aking kakayahan, kaya kong makagawa ng isang napakamatindi at angkop na panlunas. Ngunit tiyak na magkakaroon ito ng masamang epekto. Bata pa si Tian-Tian, ayoko na maranasan niya ang mas marami pang sakit. Matapos ang matinding pag-iisip, nagdesisyon akong sa lason na ito. Magdagdag ng isang sangkap na kayang magtanggal ng lason at kayang tanggalin ang pagkalason ng panlunas. Ngunit ang gamot na ito ay hindi pa nagagamit ng sinuman. Paano natin ito susubukan? Buong-buo ang kumpiyansa ko na magtatagumpay ako. Alam mo naman na ang ganitong uri ng lunas, kailangan ng matinding pagsusuri at maraming pagsubok bago pa ito magamit ng mga tao. Wala pang nakasubok nito ngayon. Sobrang nag-aalala talaga ako. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano pa. Ikaw magsabi. Paano natin susubukan? boss, ako na lang ang gagawa. Hanyue, hindi na kailangan. Ako ang tatay ni Tian-Tian. Sa dami ng taon na lumipas, marami na akong pagkukulang sa kanila. Ngayon, ayokong may pagsisihan pa ulit. Ito ang dapat kong gampanan bilang ama at asawa. Naiintindihan ko ang mabuting intensyon mo. Pag-isipan mong mabuti, ha? Grabe ang tapang ng gamot na to. Magdudulot to ng matinding sakit. Parang tinutusok ng libu-libong kutsilyo sa dibdib. Hindi ako natatakot. Boss, Ito mismo yun? Oo. Xiaozhou, bakit ka naman ganito katanga? Xiaozhou, Bilis, gumana na yung antidote. Bilisan mo, painumin na kay Tian-Tian. Tara, tara! Xiaozhou, gising ka na. Bakit ka umiiyak? Si Tian-Tian? Kumusta na siya?
Wala na siyang problema. Binabantayan pa siya ng doktor. Sabi ng doktor, yung antidote ni Dr. Du ay walang kahit anong side effect at wala ring magiging komplikasyon kay Tian. Ayos na kung ganun. Ayos na nga. Salamat, Xiao Zhou. Sira, anak ko rin, si Tian. Sa mga taon na lumipas, hindi mo kami inintindi ni Tia. Parang hindi mo kami pinansin. Minsan, iniisip ko talaga, kapag nakita kita, tutodo ko ang sampal ko sa'yo ng ilang beses. Lalo na nung nagkasakit si Tian. Mag-isa lang ako, hindi ko talaga alam, paano ko nalagpasan lahat mag-isa. Kasalanan ko lahat. Sa mga taon na to, hindi ako nakasama sa inyo. Simula ngayon, hindi ko na kayo papabayaan maghirap. Pero ngayon, alam ko na, ang asawa ko ay isang bayaning malaki. Pinrotektahan niya ang Huagu. Siya ang malaking bayani ng mga tao sa Huagu. Sa totoo lang, nitong mga taon na to, sobrang miss ko na rin kayo. Kaso para lang hindi matuklasan ng kalaban ang tungkol sa inyo. Kaya ako, Huwag mo nang ituloy. Papa. Mama, bakit ang pula ng mukha mo? ikaw talaga, kulit mong bata. Ngayon ba, may masama ka pa bang nararamdaman? Wala na po. Papa, sabi ni Doc, malusog na raw katawan ko ngayon. Mas malakas pa kaysa dati. Parang gumana nga yung gamot ni Tito Du. Papa, masakit pa ba sa'yo? Xiao Zhou, anong nangyari sa'yo? Dahil nandyan kayo, ayos na ang lahat sa akin. Ang laki nyo na, pero mahilig pa rin kayong mangtrip at manglinlang. Boss, nasuri na ng doktor si Tian ng kompleto. Normal lahat ng resulta. Huwag ka nang mag-alala. Hanyue, salamat sa iyo. Salamat po, Tita Hanyue. Ay boss, may isa pa akong sasabihin. Yung mga tao ng Lightning Legion, tuluyan na naming natapos. Nag-conduct kami ng may kalawakang paghahanap. Napatumba na namin sila, 3 sa mga nakatagong mamamatay tao. Isa doon, nakumpirma na namin ang pagkakakilanlan. Siya mismo ang nangungunang mamamatay tao ng Lightning Legion, si Xuenu. Hinala ko, siya ang nagbigay kay Tian ng bulaklak ng kamatayan. Sino man ang lumaon sa Huagu, kahit saan pa sila, paparusahan namin sila. Hindi pa tapos ang usapan natin sa Lightning Legion. Sige na, tama na. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Hindi ka pa nga nakaka-recover ng husto. Bawasan mo na ang pag-emote. Kaya ko pang ang kalabanin ng 10, o? Ang laki mo na, parang bata ka pa rin. Paano ka magiging war god niyan? Wag na maging war god. Okay na maging hands-on tatay na lang. Sige na, tama na. Dahil sinabi na ng asawa ko, susunod na lang ako. Alam ko na, ikaw talaga ang pinakamahusay. Tara na. Wen, nandito na kayo. Nakauwi na si Tian mula ospital. Pamilya naman tayo lahat dito. Bakit ba kayo tumayo? Umupo kayo? Upo na? Umupo na tayo. Bumalik lang ako ngayon para mag-ayos ng gamit. Ako at si Xiao Zhou, gusto naming isama si Tian na lumipat muna. Kasi nga, marami tayo masyado dito. Hindi bagay na magkasama-sama sa ganito. Wen, may tampo ka pa ba kay Papa at kay Lolo? Papa, ano ba yung sinasabi mo? Tayong lahat isa lang namang pamilya. Si Xiao Zhou nagpaalam na sa Liu Shi Group. Simula ngayon, si ate na ang bahala sa kaso ng Liu Shi Group. Si Liu Kanshan, hindi ka na niya pahihirapan mula ngayon. Ako naman, dito na lang ako sa bahay para maalagaan ng buong buo si Tian. Xiao Zhou, salamat at niligtas mo ang pamilya natin. Sa mga nagawa ko dati, Wen, patawarin mo si ate. Sinasabi mo si Hanyue ha? Siyempre, wag mong huhusgahan ang itsura niya. Sasabihin ko sa'yo, sa totoo lang, siya ang may pinakamaselang pag-iisip sa atin. Minsan sa laban, akala namin, panalo na kami. Pero noong umatras kami, kung hindi pa napansin ni Hanyue ang patibong, baka lahat tayo. Lu Xiao Zhou, ikaw naman ang magkwento tungkol sa'yo. Ano namang ikukwento ko? Gusto ko lang makinig sa mga sinabi mo. May isang beses pa. Habang nasa gitna ng labanan, ako at ang mga sundalo, natrap kami sa bodega. Naubos na ang tubig at pagkain. Lagpas kalahating buwan na kaming ganito. Kaya pati mga sundalo, nagsimula ng katayin ng mga kabayo. Hulaan mo kung anong nangyari sa huli. Ano nga ang nangyari pagkatapos? Pagkatapos, nakabalik akong buhay. Yun din ang pagkakataon na iyon. Kung hindi ko pa nailigtas si Hanyue, hindi niya siguro aabutan ang araw na ito. Kaya dapat si Hanyue, ako ang pinakapasasalamatan niya. Si Hanyue na naman. Hindi na ako ang tinatawag na Diyosa ng digmaan. Hindi mo na kailangan magbigay galang sa akin.
Nakatanggap na ang sandatahang lakas ng bunga ng buhay na ibinigay ng Diyosa ng digmaan. Ang lahat ng pagdududa tungkol sa Diyosa ng digmaan ay wala na ngayon. Nag-utos na ang pinakamataas na pinuno na ibalik ang titulo ng Diyosa ng digmaan at bibigyan pa raw ng parangal si Diyosa ng digmaan. Hindi ba wala na ngang maibibigay pang gantimpala? Nag-utos na ang pinakamataas na pinuno na igawad kay Diyosa ng digmaan ang natatanging parangal bilang tanging walang talong siyam na bituin ng Diyosa ng digmaan at tagapagligtas ng Huaguo. At gusto pa raw gumawa ng rebulto sa harap ng Kongreso para kay Diyosa ng digmaan para hangaan ng mga mamamayan ng Huaguo. Naku, wag na, wag na, wag na ang rebulto. Sobra na yan. Ayoko namang. Bawat labas ko makilala agad ako ng mga tao pati paglalakad lang namin ng misis ko. Hindi na ako mapapalagay. Pero yung titulo ng Diyosa ng digmaan, pwede ko pa sigurong pag-isipan yan. At saka, Ikaw talaga, Diyosa ng digmaan. Ven, trabaho lang ang isa sa mga parte ng buhay ko. Pero ikaw at si Tiantian, kayo ang buong buhay ko. Simula ngayon, ako na ang Diyosa ng digmaan ninyo. Diyosa ng digmaan daddy ni Tiantian.